Paano mo haharapin ang isang sitwasyon na ikaw mismo ang nagbenta ng iyong sarili sa lalaki para lamang mabuhay ang iyong ina na naghihingalo na? Si Celestine de Dios, ang dalagang pati ang sariling katawan, ay kayang ipagamit sa iba para lamang sa ina. Wala nang ibang malapitan at walang ibang mahinga ng tulong. Hindi na rin alam kung paano kikilos dahil ni Singkong Duling, wala siya ng mga panahong mabundol ng rumaragas ang sasakyan ang kanyang ina. I offer you 10 million cash. Paligayahin mo ang aking anak. Diretsahang sambit ng isang matandang lalaki na may-ari ng pinakamalaking planta sa kanilang probinsya. Pero sir, pera ang kailangan mo, hindi ba? Ibibigay ko ngayon din. Ngunit, katawan mo ang kapalit. Hindi pa niya nakikita ang kaisa-isa nitong anak, ngunit ngayon pa lamang natatakot na siya. Magawa niya kaya ang nais nito? Okay lang hunay, kaya ko naman ho doon. Basta ho magpapagaling kayo ha, at ang pera kong ibinigay sa inyo, wag niyo hong ibibigay kay Kuya Dado. Alam niyo naman pong lasinggero at sugarol yun. Maluhaluhang bili niya sa ina habang nakaupo ito sa sala nila ng umagang yun. Oo, itatago ko ito si Liz. Huwag mo na akong alalahanin, nandiyan naman si Celine para alalayan ako eh. Tukoy nito sa bunso niyang kapatid na 18 anyos at nag-aaral ito sa bayan. Pinag-aral niya ulit dahil sayang naman ang talino nito kung hindi naman makakapagtapos. Total may pera naman siyang ipinatago sa ina niya. Sa natirang pera na pinambayad sa kanya ng don, binigyan niya sa kanyang inay Rosa para may hawak itong pera at budget na rin nila. Kumuha lang siya ng kaunti ron para sa sariling mga pangangailangan. Ang iba ay binangko niya para sa mga susunod na taon. May pera sila at hindi rin magastos lahat. Balak niya doon ay ipang nenegosyo kapag nakauwi na siya. Natatakot si Celestine pero wala na siyang ibang pagpipilian dahil una sa lahat, kinuha niya na ang bayad at 1 buwan lamang ang ibinigay sa kanyang palugit ni Don Lucifero bago siya pumunta sa sinasabi nitong lugar kung nasaan ang anak nito. Hindi niya nga alam kung anong klaseng tao yun o kung ano yung mukha nito. Siguro kagaya din ng ama nito na matangkad, malaki ang katawan at pati tiyan, mataba at singkit ang mga mata. Kulang na lang, ma-stroke ang Don at tigok na sa sobrang laki ba naman ng katawan nun. Kahapon, pinuntahan siya ng driver ng Don at ngayong araw nga siya alis. Ang usapan nila ng matandang yon ay aakitin lamang niya ang anak nito. Nagtataka nga siya kung bakit kailangan ng ganoon pero malalaman din naman niya siguro yun. Ito yung kopya mo sa pinirmahan mong papeles nung nakaraan. Ang driver ang nagbigay sa kanya pagkababa nito ng kotse. Hindi niya iyon binasa. Mamaya na lamang kapag nasa kotse na siya. Bago umalis, humalik pa siya sa ina. Wala si Celine dahil nasa school ito ngayon. Ang kuya niya ay mukhang nasa barkada na naman. Masyadong batugan at tamad. Umaasa lang sa ina hanggang ngayon. Ano ba talagang trabaho mo dun anak? Ngumiti siya bago isinukbit ang traveling bag sa balikat. Magkakatulong po nay. Pagsisinungaling niya, pinilit niyang ngumiti para hindi ito magtaka. At pagpasok niya ng sasakyan, doon na tumulo ang mga luhang pinipigilang pumatak. Hindi niya alam kung anong magiging role niya sa lugar na yun, pero isa lang ang alam niya. Ibinenta niya ang sarili kapalit ng kailangan ng kanyang mahal na inay. Ihatid na lang kita sa airport. Mula ron isasakay ka ng eroplano. Pagdating sa Maynila, may susundo sa'yo. Kilala ka na ng taong yun kaya huwag ka na mag-alala. Simpleng pinahid ang mga luha at nang maalala ang papel, binuksan ni Celestine ang bulsa ng bag at kinuha yun. Tahimik niyang binasa. Ano? Sigaw niya, dahilan para magulat ang driver. Ano ba? Papatayin mo naman ako sa nerbiyos. Reklamo ng driver. Teka nga, di ba ang sabi akitin ko lang yung anak ni Don Lucifero? Pero bakit dito'y nakalagay ay mag-asawa na kami? Hoy Ben, pinaglololoko niyo ba ako? Bakit? Hindi mo ba binasa bago ka pumirma niyan? Tanga ka ba, Celis? Bakit pumirma kang hindi mo alam kung ano nakalagay dyan? Kabaryo niya ito kaya kilala niya. Isa pa, kaklase niya ito noong elementarya kaya ganito sila mag-usap. Hindi Ben, mali ito. Hindi ko nga nakita ang... Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Tumigil ito sa tapat ng airport. Baba na, huwag ka na magreklamo at tinanggap mo yung bayad. Kaya ano pa yung pinoproblema mo? Hindi, ayoko Ben. Hindi na ako tutuloy. Babayaran ko na lang ang... Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin nang may 2 lalaking lumapit at hinawakan siya sa magkabilang braso. Miss Celestine, kami ang escort mo. Tara na. Ano? Pero ayoko na palang umalis. Kaya nga kami narito dahil nagbili ng doon na siguradong aatras ka.
Kaya ipinadala niya kami para masigurong darating ka sa mismong mansyon ni Master Sean. Malaking boses nito habang hawak siya sa magkabilang braso. Takot na takot si Celestine habang pababa ng private plane na iyon. Tila hinahalo kayang sikmura niya sa bawat hakbang na ginagawa pababa ng hagdan. Yakap ang backpack ay tumutulo ang mga luhang nananalangin na sana panaginip lamang ang lahat ng to. Alam niya na magiging prosti siya, ngunit hindi naman sinabing asawa pala ang role niya sa pupuntahan niya. Isang marriage contract ang ibinigay sa kanya ni Ben kanina. Kaya nga't nangangatog ang tuhod niya dahil mukhang siya mismo ang gumawa ng paraan para hindi na makabalik sa pamilya. This way, Miss Celestine. Yun nga lang, kahit mga ang lalaking tao nag-e-escort sa kanya, magalang at mabait naman ang mga ito. Pumasok siya kahit halatang kinakabahan. Napakagara ng sasakyang yun, ngunit hindi siya namamangha dahil mas nananaig ang kaba at takot sa puso niya. Ang traveling bag na dala ay wala sa kanya dahil ang mga kasama niya mismo ang may bitbit nun. Kahit nga maglakad ay todo alalay ang mga ito. Diyos me, mukhang kagaya din ng doon ang pag-aalaya niya ng sarili at buhay. May ilang minuto ang nakalipas bago sila tuloy tumigil. Ang tanging nagawa niya, bumuntong hininga na lamang. Baba na po. Para talaga siyang nasa isang drama na napakayaman ng babae dahil bukod sa driver ay may dalawa pang nakalalay sa kanya. Naka-black suit ang mga ito, magkasing kulay pa nga para tuloy siyang VIP sa nangyayari. Ngunit sa loob niya, sobra siyang natatakot. Manang Avi, Master Sean's wife is here. Sambit ng isa sa mga kasama niya na may pinakamalaking katawan sa lahat. Celestine, oo, hinihintay nga namin siya. Napakagandang dalaga. Ngumiti ito, may katandaan na rin, ngunit makikita ang mother figure nito. Maamo ang mukha nito at tila pwede mong sandalan sa tuwing ikay malungkot. Pwede mong lapitan at yakapin sa tuwing may problema ka. Ngumiti siya ng pilit kahit sa puso, purong takot at kaba ang namamayani sa kanya. Igine siya papasok ng mansyon, parang mas malaki pa ang bahay na ito sa mansyon ng Don sa probinsyang pinanggalingan niya. Pero ni katiting doon, wala siyang nagustuhan. Ang nais lamang niya ngayon, bawiin ang pirma at ibalik ang perang ibinayad sa kanya. Dahil sigurado si Celestine na ang anak nito, kagaya ng ama na kung sinong Sean yun. Ako nang bahala sa kanya, pwede na kayong umalis. Ani Manang Alvi, nagkatinginan pa ang mga ito bago tumalikod. Manang, wala pa ang master, kaya baka... Ako ang binili na ng master, kaya ano yung pinoproblema ninyo? Isa pa, hindi siya tatakas. Paanong tatakas kung nasa labas kayong lahat? Kung may pakpak siguro at dumaan sa bintana sa second floor na to, baka makatakas pa. Kasabay nun ay ang pagngiti nito sa kanya. Okay, sige Manang. Nag-aalangan pang tumalikod ang dalawang tauhan. Doon tila gumaan ang takot niya at nagsimulang nagtanong, Manang, bakit po kailangan ng ganito? Bakit ho kailangan maghanap ng babae ng doon para sa anak niya? Noong nakaraan pa niya gustong itanong yun, pero wala rin naman siyang lakas ng loob dahil sa malademonyong mukha ng Don. Dahil si Master Sean ang kaisa-isang anak ng Don, at dahil matanda na ito, nais ng ama ni Master Sean na makita ang mga apo bago pa man ito pumanaw. Ngunit tila walang balak si Master Sean na mag-asawa. Kumbaga, naglalaro lang ito ng apoy at aayaw din. Kaya nga ito ginawa ng Don upang tumigil na ang Master. Ngunit nakadepende pa rin sa iyo, iha. Dahil oras na umayaw siya, wala ka na magagawa. Ang pinag-usapan ninyo ng Don, yun pa rin naman hindi ba? Nagbago nga lang dahil sa katigasan ng ulo ng anak nito. Pero Manang, bakit ho ako? Ang nais ko lang ho noon, humiram ng pera at pagtatrabahuhan ko naman sa loob ng planta. Ngunit ito yung inoffer sa akin ng Don. Bakit ho ako? Marami hong mayayaman dyan. Ako'y kapos lamang na kailangan maglakas ng loob para makautang ng pera. Mahabang buntong hininga ang ginawa nito at hindi sumagot ng segundo. Mayaman ho sila, kayang-kaya nilang magpakasal o ipakasal yung anak ng Don sa kauri nila. Dahil nalaman ng Don na ikaw ang tipo ni Master Sean. Nagulat siya. Paano ho? Hindi mo siguro alam, pero may mga litrato ka niya. Napatakip ito ng bibig. Tara na at magbihis ka na dahil nariyan na ata ang asawa mo. Parang may bumara sa lalamunan niya dahil sa salitang asawa. Matapos ituro ni Manang Alvi ang silid ni Celestine, naligo na ito. Ayaw man sana niya, ngunit naisip din niyang siya pala ang may gusto nito at siya mismo ang pumasok sa sitwasyon kung nasaan siya ngayon. Siguro kasalanan din niya kung bakit siya nakasal ng di oras. Di mga oras kasi ngayon, hinahabol niya ang buhay ng kanyang ina
Kaya kahit ang basahin mo na ang pinirmahang papel, hindi man lang niya nagawa. Ngayon magsisi man, mag-back out man, wala na siyang magagawa dahil napasubo na siya sa sitwasyong ito. Isang short at fitted t-shirt na itim na may nakatatak na Adidas ang isinuot niya. Nasa bahay lang naman siya kaya ayos na yun. Tsinelas na dala niya mula sa probinsya ang isinuot. Bago lang yun, nabili niya noong isang araw sa Tiangge sa Talipapa. Kung titignan, isa siyang simpleng dalaga, pero siguro kung makikita mo siya, iisipin mong isa siyang Diyosa. Bukod sa maputi, matangkad din siya. Yun nga lang medyo na dry ang balat dahil naubusan na siya ng lotion. Isa pa, hindi siya mahilig sa mga pampaganda. Isa siyang dalaga na may natural na muka, maasul na mga mata at may mahabang pilik mata na minana pa niya sa kanyang inay. Noon kasing kabataan nito, napakaganda ng inay niya. Nakita niya sa album na pinakaiingatan nito. Matapos magsukli at maglagay ng kaunting polvo at kulon, sakto namang may kumatok sa pinto ng kanyang silid. Napakagandang silid, ngunit kahit yun ay hindi niya napansin. Siguro kung sa ibang paraan, baka sakaling nagustuhan pa niya dito. Binuksan ni Celestine ang pinto at bumungad si Manang Alvin na humahangos. Iha, baba ka na. Kanina pa naghihintay ang master. Baka anong gawin sa'yo? Biglang sumikdo ang puso niya. Anong ibig sabihin ng matanda? Nananakit ang master nito? Diyos ko, huwag naman sanang umabot sa ganun. Sa loob-loob niya, kinakabahang sumunod siya kay Manang Alvi pababa ng second floor. Pagdating sa dining ay isang mahabang mesa ang tumambad. Napakagara ng bahaging yun. Halos lahat ng nasa lapag ay mamahaling muebles ang mga nakalagay. Nasa dulong bahagi ang lalaki. Hindi siya tumingin dahil sa nerbiyos at takot na namumutawi sa kalooban niya. Ayaw niyang tumingin dahil sa takot na baka kagaya ng Don ang mukha nito. Kung ganoon nga ay baka uminom na lang siya isang araw ng lason para tapusin na ang kanyang buhay kaysa naman makasiping ang malaki at What are you waiting for? Sit down. Ang kaba at mga iniisip niya ay napalitan ng mangha nang marinig ang baritonong tinig na nagmula sa lalaki. Dahan-dahang itinaas ni Celestine ang mukha niya at halos maistatwa siya nang magtama ang mga mata nila. God, is that him? Hindi siya kagaya ng nasa isip ko. Bulong ng utak niya habang ang puso ay halos sumabog sa lakas ng pagtambol nun. Para kasi itong Turkish actor dahil sa balbas na umaayon sa gwapo nitong muka. Ang katawang alagang-alaga sa gym. Moreno na siyang gustong-gusto niya sa isang lalaki. Ang mga matang mapapabawi ka kagad ng titig dahil hindi mo kayang sunggaban ng mga titig nitong animoy hinuhubaran ka ng dahan-dahan. Ang mga labing mamula-mula. Gusto mo bang ipaghila pa kita ng upuan? Baritonong tinig nito. Agad niyang binawi ang mga mata. Pasensya na po, Master. Aniya sa mahinang tinig. I am not your master. I am your husband. Madiing sambit nito dahilan para muling dumagundong ang puso niya. Para yatang hindi siya mamamatay sa takot, kundi sa kilig. Kabang-kaba talaga si Celestine habang sumusubo at kahit kakasimula pa lang niyang kumain, parang busog na siya agad. Siguro sadyang naninibago lamang siya sa mesa at sa mga nakahain. Isa pa, hindi siya makakain ng maayos dahil maya't maya kung mahuli niya ang lalaki na panayang titig sa kanya. May 3 kasambayang mansyon na yun, may isang driver at 3 mga tauhan ng master nila kung tawagin. Bakit master? Ano yun, karate? Kung fu ganun? Pwede namang sir, dahil boss ito. Ang weird ng tawag nila. I'm full. Muli niyang narinig ang baritonong boses nito. Sinulyapan niya si Sean nang tumayo ito bago magpunas ng bibig gamit ang table napkin. Dumaan ito sa likuran niya kaya't pilit niyang nilunok ang nasa bibig. Siguro dahil sa nervyos. Ewan ba? Talagang nininervyos talaga siya sa tuwing tititig ito sa kanya. Susubo na sana siya ng magulat na lamang at namilog na rin ang mga mata nang bumulong ito sa gilid ng tenga niya. Focus on your food. Naton me, honey. Ang kamay ay naistatwa na lamang sa ere at ang bibig na natiling nakanganga dahil sa narinig mula sa lalaki. Naramdaman niya ang pag-alis nito sa likuran niya, ngunit nang makailang hakbang ay muli itong nagsalita. After you eat, dumiretso ka sa kwarto ko. Diretsahang sambit ni Sean, parang hindi niya yata kayang ituloy ang pagkain. Bigla siyang nawalan ng gana. Ang kilig ay muling napalitan ng kaba. Ito na ba yun? Magtatrabaho siya para sa lalaki? Ito na ba yung hangganan ng pagkabirahin niya? Bigla siyang natakot. Pero di ba nga siya ang may gusto nito? Iha, kumain ka na.
Natigil ang pag-iisip niya na magsalita si Manang Alvin na nasa gilid niya nakatayo kasama ng iba pa. Kumain na po kayo Manang at kayo rin dyan. Yaya niya sa mga ito. Ngumiti naman ang mga kasambahay. Talaga ho ma'am? Sambit ng isa at agad lumapit sa hapag. Sa hula niya ay nasa 30 na yung edad nito. Tumigil ka nga Indang. Yung katakawan mo na naman eh. Kita mong kumakain pa yung mga amo. Saway naman ni Manang Alvi. Bumusangot ito at bumalik sa tabi ng matanda. Ayos lang po Manang, tapos na rin naman ako. Masayang sabat niya. Sabi sa iyo Manang eh, tara na Lita, kain na dali. Ang sasarap ng pagkain oh. Dinamay din ito ang isa pa na siguro mas bata kay Indang. Mukhang talaga pa yun. Siguro kagaya lang din niyang mahirap at nakipagsapalaran dito sa Maynila. Walang ya talaga itong si Indang eh. Ngunit ano pa ang magagawa ng matanda kung nakapwesto na ito at panay ang subo. Sana kung ganito lang din ang trabaho niya, baka maging masaya pa siya. Walang takot at kaba na laging namamayani sa kanyang puso. Matapos niyang kumain, tutulong pa sana si Celestine sa pagliligpit ng kinainan nang hindi siya payagan ni Manang. Baka daw mapagalitan ito kaya hindi na siya namilit. Ayaw naman kasi niyang maging dahilan siya na mapagalitan ng mga ito. Pinakit na lamang siya na sinunod naman ng babae kahit natatakot. Bago pumasok sa kanyang silid, dumaan muna siya sa master's bedroom kung saan naroon si Sean. Kumatok siya bago pumasok. Get in. Kaba agad ang namayani nang pagbuksan siya nito ng pinto. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang tumambad ang mabato nitong katawan. Wala kasi itong damit nang pagbuksan siya ng pintuan. Tumalikod ang lalaki at lumapit sa bedside table. Pang ilang babae ka na bang pinadala ng papa rito? Hanggang ngayon na hindi pa rin sumusuko si Don Lucifero. Napangisi ito. Ngisi na ani mo may kung anong nasa isip. Bigla rin niyang ibinaba ang tingin nang makitang pinakatitigan siya mula ulo hanggang paa. Not bad, hindi kagaya ng ibang babae na pinalayas ko. Pangiinsulto pa nito, para siyang nanliliit sa bawat salitang binibitiwan nito. Magkano ang bili niya sa'yo? $1 million? Mukhang worth it naman. Kasal ka na raw sa'kin? How ironic. At ilang ulit na humalakhak. Kailangan ho bang insultuhin niyo ko ng ganyan? Natatakot man, nagawa pa rin ni Celestine na makasagot. What do you expect? Tatanggapin kita ng 2 kamay? Mabilis nitong tinawid ang pagitan nila at binulungan siya, parang kalahating dangkal na lang ang pagitan ng mukha nila. Ang ama ko na masyadong nagmamadali, baka mamatay at hindi makita ang apo. Muling napatawa, napapikit siya sa amoy alak nitong hininga. Mukhang bago siya umakyat, umiinom na ito. Look Celestine, I don't need a woman like you na binibenta ang sarili para sa lalaki. Kulang na lang, magdikit ang tungkil ng kanilang mga ilong dahil sa lapit ng mukha nito sa kanya. Ngunit dahil sa narinig, biglang nag-init ang tenga niya dahilan para masampal niya ito ng malakas. Kung sana mayaman ho ako kagaya niyo, hindi ko ibibenta yung kaluluwa ko sa kagaya ng ama mo. Pero dahil ina ko yung nasa bingit ng kamatayan, wala na ho akong ibang pagpipilian. Ang dangal ko pa rin ba yung unahin ko kung mamamatay na yung inay ko? Madiin niyang sambit, ngunit ang sumunod na pangyayari, bigla niyang ikinagulat. Let's see kung hindi ka nga kagaya ng iniisip ko. Agad siya nitong itinulak sa kama at hinilas sa magkabilang binti upang makalapit sa gilid ng kama kung nasaan si Sean. Biglang napalitan ng takot ang puso niya na magalis ito ng pantalon. Eto yung gusto mo, diba? Then wish granted, honey. Sean, please, wag. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Late for that, honey. Ginalit mo na ako. Ngayon, subukan mo yung galit kong sasabog sa loob mo. Anito't mabilis na hinila ang short niya at pinunit ng ganun kabilis ang t-shirt na suot niya. Parang lantang gulay si Celestine habang papasok sa kanyang silid. 3:00 na pasado nang tuluyan siyang nakalabas ng silid ni Sean. Pagod na pagod ang katawan at nananakit din ang pagitan ng kanyang mga hita dahil sa ilang beses na ginamit siya ng demonyong Sean na yun. Halos isumpa niya ito dahil sa pambababoy sa kanya. Parang gusto na lamang niyang mamatay kaysa muling gamitin ito. May ilang pasa din siya dahil sa paghawak ng lalaki sa kanya. Dumiin iyon kahit sa magkabilang braso niya may pasa siya. Walang sagabal sa kanyang katawan nang lumabas siya dahil ang mga suot nito kanina nawasak na dahil din sa kagagawa ng lalaki. Tila gusto na lamang niyang tumalon sa bintana para matapos na ang paghihirap. Ngayon pa lang ito, paano na sa mga susunod na araw? Halos magdamag na umiiyak si Celestine at hindi na nga yata nakatulog. Nakatulog man na ilang oras lang, kaya't kinabukasan ay mag-10 na nga siyang magising. Nagulat pa siya
nang mataas ng araw pagmulat ng mga mata. Ngunit hindi siya bumangon dahil muli na namang umagos sa mga luha niya. Parang ang natatakot na siyang lumabas ng pinto. Baka kasi makasalubong niya o makita si Shun at ano na naman ang gawin sa kanya. Takot na takot siya. Ramdam na nga ng babae nagkapobya na siya sa ginawa nito kagabi sa kanya. Magbe-20 minutos bago siya tuluyang tumayo at naligo. Nagsuot siya ng may mahabang manggas upang takpan ang mga pasa sa magkabilang braso niya. Jeans din ang ipinaris niya upang hindi mapansin ng mga kasambahay na may ilang pasari ng hita niya. Hanggang ngayon, masakit pa rin yun pero tinitiis niya lamang dahil baka kung anong isipin ng mga kasama niya sa bahay. Pagbaba ni Celestine ay malaki ang kanyang pasasalamat nang hindi nadatnan si Sean sa mansyon. Ayon kay Manang Alvi, maaga para umalis to. Tanghali na po pala Manang, hindi man lang ninyo ko kinatok, nakakahiya po. Aniya, habang nasa mesa at nag-aalmusal, nais niyang saluhan siya ng mga kasambahay, ngunit sila itong umaayaw. Si Master Sean ang nagsabi, iha, huwag ka na daw gisingin at hayaan ka makapagpahinga. Natigilan siya sa pagsubo, parang nabawasan yata ang kademonyohan ng taong yun, may awa pa pala siya. Sa isip-isip niya. At ito nga pala, sabi ni Rendel, pinabibigay raw ito ni Master sa'yo. Kumunot ang noo niya. Ang tauhan niyo ni Master, yung pinakamalaki. Pilit siyang umitit, itinigil ang pagkain upang tignan ang nasa paper bag na puti. Sa paanan niya, may 5 malalaking paper bags na sa tingin niya yung mga damit yun. iPhone, ang latest version. Nagulantang siyang bigla pero napawi rin nang maisip ang nangyari kagabi. Soul ba niya ito sa kahayupan niya? Aniya sa isipan habang pinagmamasdan yun mula sa kanyang kamay. Pinindot ni Celestine yun, may message doon na hindi pa nabubuksan. May SIM card na rin pala. Tinignan niya yun. Accept my apology. Anito sa text, para siyang sasabog sa galit at takmang ibababa iyon nang muling tumunog. I'm sorry for what happened last night. Ngunit hindi siya nag-reply at hinayaan lamang yun. Nilapag niya ang cellphone sa tabi at muling kumain. Accept my apology? Akala mo ba dahil sa iPhone mapapatawad kita? Bugbugin din kita kaya tapos mag-sorry din ako sa'yo. Hayop ka pala eh. Ano yun iha? Natigilan siya na magsalita si Manang sa tabi niya. Mukha yatang napalakas ang pagsasalita niya. Ha? Wala po Manang, may nakaaway lang. Matapos niyang kumain, dinala niya ang lahat ng mga damit na binili ni Sean sa silid niya. Isinukat niya yun, sukat na sukat at ang gaganda ng lahat ng mga yun. Mga dress na siyang uso ngayon, mas bumagay sa kanya dahil maputi siya. Ngunit nang uhubarin niya na ang red dress na yun, may kumatok sa pintuan. Agad naman niyang pinagbuksan dahil naisip niyang baka si Manang, ngunit napawi ang ngiti niya nang makita si Sean na nasa tapat ng pintuan ng kanyang silid. Hindi ito nagsalita, pinagmamasdan lamang siya. Ngunit tumigil ito sa mismong braso niya at hinawakan niyon magkabilaan. Let's go. Baritono nitong tinig. Hindi siya nagtanong, hindi nagsalita at nagpaubaya na lamang. Hanggat maaari, ayaw niya itong kausapin. Kung pwede lang maging pipi, baka ginawa na niya. Randall, to the hospital. Gulantang siya nang pagsakay nila ng kotse, ayon agad ang sinabi nito sa tauhan. Hospital? Para ano? Stop asking, I am your husband after all. Nahila niyang bigla ang braso. May husband bang nananakit? Ulo mo sa talampakan. Bulong niya. What? Ngunit bigla siyang natuod nang ilapit nito ang mukha sa mismong harapan niya. Napaatras pa si Celestine, ngunit bumunggo ang likuran niya sa kinauupuan niya. Louder or else I kiss you right now. Napalunok siya ng sunod-sunod at tumingin sa driver. Stop looking at him. Banta nito sa kanya. Ano ba yung problema ng taong to? Parang nababaliw. Bulong ng kanyang isipan. No, not you. Babaeng doktor, hindi lalaki. Halos magdugtong ang mga kilay ni Sean nang makita ang doktor na siyang gagamot sa mga pasa ni Celestine. May mga trabaho ang... I said doktora, I warn you. Baka bukas wala na kayong mga trabaho. Para siya itong nahihiya sa mga pinagsasasabi ni Sean. Pasalang, kailangan talaga ng doktor. Pwede nga siya na lamang yung gumamot nun. Akala mo naman emergency, pero kahit natatakot, parang kinilig siya ng slight. Pero hindi pa rin nawawala ang takot na mismong si Sean ay naglimbag sa puso niya. Halos takbuhin ng doktor ang ibang kasama dahil sa takot sa lalaki. Doktor talaga ang natakot? Ano ba to? Mahalagang tao? Presidente ng Pilipinas? At nagkakanda-ugaga ang lahat kapag nag-utos ito.
Nangyari nga ang nais nito. Babaeng doktor ang gumamot sa kanyang sugat. Siya talaga itong nahiya sa asal ng asawa. Matapos siyang gamutin ay may mga reseta rin na binigay sa kanya. Agad namang kinuha yun ng lalaki at dumaan muna sila sa Mercury Drug bago sila umuwi. Hanggang ngayon nagtataka pa rin talaga siya kung bakit bigla itong naging ganito ka-concern. Gayong kagabi, parang patay na siya nito sa ginagawa sa kanya. Nangingilabot pa rin siya tuwing may isip yun. Rest now. I have a meeting to attend to. Pagpasok niya ng mansyon ay lumabas pa ito para ihatid siya sa silid. Kahit may sa demonyong ugali, hindi pa rin niya mapigilang kiligin, lalo na nang asikasuhin siya nito kanina sa hospital. Alis na. Pagmamaldita niya, basta ba naiinis lang kasi talaga siya. Tatalikod na nga sana pero nang marinig ang boses niyang ganun, muli itong bumalik. Ang maldita mo talaga, no? Madiin itong sambit. Natigilan siya nang halos magdugtong na naman ang kilay nito. Pwede ka namang magsalita ng mahinahon. How's that, ha? Ngunit hindi siya sumagot. Kasalanan mo naman Bulong niya na lamang. What was that? Wala. Ani at takmang tatalikod, ngunit mabilis ang kamay nitong hinila ang damit niya sa likod, dahilan para mapabalik siya sa pinanggalingan. Sa huli nabunggo ang likod niya sa malapad na dibdib ng lalaki. Agad namang itinaas ni Sean ang kaliwang braso upang umalalay kung sakaling magkamali siya ng sandal. Natigilan si Celestine at itinaas ang ulo patalikod. Anong sabi mo? Anito, di ba may meeting ka? Late ka na. Pag-iiba niya ng usapan, ngunit nginisihan lamang siya nito. Pwede kong i-cancel yun at bukas na lamang. Malaman ko lang kung ano yung ibinubulong-bulong mo. Napalunok siya. Hindi pa nga napapawi yung ginawa nito sa kanya kagabi Tapos heto, mukhang natatakot na naman siya pero parang hindi na kagaya kagabi. Sabi ko, salamat. Pagsisinungaling niya, itinayo siya nito ng maayos bago sumagot. About last night, I don't mean to do such thing, but you slapped me. At wala pang nakakagawa sa akin nun. Hinihintay niya na idiretso nito ang sasabihin at magsorry, ngunit wala nang kasunod. Buntong hininga ang tanging sagot niya. Don't worry, I won't do that again. I'll promise. Ani ito sa mahinang tinig bago tumalikod. Nagdadalawang isip pa siya kung sasagot o hindi, pero sa huli, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Siguro mas mabuti na ang ganun. Kinagabihan, hindi siya dalawin ng antok. Anong oras na pero dilat pa rin siya. Paano? Hindi na sila sabay naghapunan ni Sean at nang umakyat siya kanina, tinanong muna niya si Manang kung nakauwi na pero hindi pa raw. Mag-aalas 10 ba yun pero hindi pa nakauwi? Saan kaya nagpunta yun? Sa loob-loob niya. At dahil sa hindi siya makatulog, mas minabuti ni Celestine na bumaba na muna at magkape na lamang. Ganun siya sa probinsya, tsaka siya makakatulog matapos magkape. Ngunit nang papasok na siya doon, nakarinig siya ng kaluskos mula sa minibar. Imbis na dumiretso, tumigil siya at sumilip sa may pader. Sa likod nun ay minibar ni Sean. Yun ang sabi ni Manang sa kanya kaya alam niya. Nang makita si Sean na tumutungga ng mamahaling alak ay parang naawa siya ng bigla. Para kasing may problema ito't idinadaan na lang sa alak ang lahat upang kahit papaano makalimutan ng panandalian. Saglit pa siyang nanood nang lumingon itong bigla dahilan para bawiin ang ulo. Ngunit biglang tumama sa pader ang noo niya dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Celestine, what happened? Nagulat pa si Celestine nang makilala siya nito agad. Parang kabisado nito ang tinig niya. Agad na binuksan ni Sean ang ilaw sa bahaging yun at inalalayan siya paupo sa upuang katabi ng maliit na mesa. May I see? Parang biglang nawala ang kalasingan nito o baka hindi pa naman lasing. What a careless woman. Sean, may dugo. Natatakot na siya. Yes, stay still. Kukuha ko ng first aid sa cabinet. Bilisan mo, nasa mata ko na. Parang bata itong takot na takot. Wala namang alinlangang sumunod si Sean. Let me... Anito at kinuha ang kamay niya sa sugat nito. Malutong na napamura ang lalaki nang makita ang sugat sa noo niya. I bring you to the... Tigilan mo yung kaka-hospital. Inaaway mo lang lahat ng tao dun. Aniya, natigilan ito nang siya'y tinignan. Ayokong tinitignan kanila, okay? Baritonong tinig ni Sean na nagpatamimi sa kanya't hindi na rin nakapagsalita pa. Manang, nasan po si Sean? Pagbaba niya at makasalubong si Manang Alvis sa kusina ay agad siyang nagtanong. May hawak itong 2 tasa ng kape na nakapatong sa tray.
Nasa library, iha. Mayroong bisita. Tumingin siya sa dala nito. Kanino po yan? Ito, kay Master Sean at kay Ma'am Viola. Ngunit nang madako ang matanda sa noo niya, bigla itong natigil. Anong nangyari dyan? Pagtataka nito, hinawakan niya ang bandage at pilit nang umiti. Hindi po kasi tumitingin sa dinadaanan kaya nabagok ako. Natawa ito, ngunit bumalik siya sa pangalang Viola at nangunot ang noo niya. Viola? Sino ho iyon? Ka-business partner ni Master Zay. Diretso nitong usal. O siya, kumain ka na at dadalhin ko muna ito sa itaas. 8 AM na pero nagtaka siya kung bakit narito pa si Sean dahil kadalasan ay 6 AM pa lamang nakalis na ito tapos ang Viola pa'y naroon sa library. Di ba dapat ang bisita ay sa living room tinatanggap? Ako na ho dyan, manang. Mamaya na po ako kakain. Tumingin ito sa kanya at nagwika. Sure ka, iha? Sunod-sunod siyang tumango at agad inagaw yun para kasing iba ang kutob niya. Sa pangalan pa lang kasi ng babae, parang kakaiba na ang dating. Parang may kating kadikit. Pagdating niya ng second floor, sa kaliwang bahagi siya lumiko. Doon kasi ang library na sinasabi ni Manang Alvi. Mukha yatang unti-unti na rin niyang namimemorya ang buong mansyon. Inilapag niya sa sahigang tray at takmasan ng kakatok nang kusang bumukas ang pintuan at nang tuluyan niyang buksan ay hindi malaman ni Celestine kung paano magre-react sa mismong nakita. Nakaupo ang babae sa gilid ng mesa at nakaharap kay Sean habang nakakawit ito sa leeg ng kanyang asawa at nakikipaghalikan sa lalaki. Ngunit biglang itinulak ni Sean ang babae nang makita siyang nakatayo sa mismong tapat ng pintuan. Mabilis na lumabas si Celestine sa silid at pabagsak na isinara ang pintuan. Rinig na rinig niya ang pagtawag ni Sean, ngunit hindi niya inalintana yun. Sean, wait! Habang hinahabol ni Sean ang babae, nakasunod naman si Viola sa likuran nito upang siguro pigilan. Iha, anong nangyayari? Sinalubong siya ni Manang Alvi na may pagtataka. Agad niyang pinunasan ng mga luha na hindi man lang niya napansin na tumutulo na pala. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan. Gayong wala naman siyang pagtatangis sa lalaki na kanyang naging asawa sa isang permahan lamang. Nasa ibaba na siya ng hagdan nang masalubong ang matanda pero hindi siya sumagot at tuloy-tuloy na lumabas ng mansyon nang makita si Sean na pababa na rin ang hagdan. Halos hindi niya mabilang kung ilang beses na pumatak ang kanyang mga luha. Animoy ilog na panay lamang ang pag-agos. Hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Parang pinipira-piraso ang kanyang puso sa tuwing bumabalik sa isipan ng nakita ngayon lamang. Celestine, wait! Palabas na siya ng gate. Sakto namang walang mga tauhang nakatoka ron at kaya mabilis siyang nakalabas. Sean, ano ba? I am your girlfriend. Sino ba yung Celestine na tinatawag mo? Narinig niya pa yun, ngunit hindi siya lumingon at mabilis na pumara ng sasakyan. Tila kinakampihan siya ng langit ng mga oras na yun dahil walang ni isang hadlang sa pag-alis niya. Hindi niya alam pero gusto niyang lumayo sa lugar na yun. Gusto niyang lumayo dahil ramdam niya ang sakit na tila umuukulikil sa bawat himaymay ng kanyang puso. Umalis ka sa harapan ko, Viola. Madiin itong usal. No, sino ba yung babaeng yun? Bakit parang napaka-importante niya sa'yo? Siya ang asawa ko at kapag hindi ko siya nahabol, may paglalagyan ka. Anito at marahas na itinulak ang babae na nakaharang sa daan nito. Ma'am, saan po kayo bababa? Kanina pa kasi si Celestine nasa taxi na sinasakyan ngayon, ngunit hindi pa rin siya pumapara. Panay lang kasi ang pagyak niya at hindi pa rin tumitigil hanggang ngayon. Naawa na lang tuloy si Manong driver na hindi bababa sa 50 ang edad. Diyan lang ho sa may kanto. Mautal-utal niyang sambit. Mabuti na lamang at ang suot niyang short ay may buong 500 para talagang sinasadya ng langit na makalayo siya ngayong araw dahil mula kanina walang naging sagabal. Tumigil ang sasakyan sa sinabi niyang hihintuan. Ngunit nakapagbayad na ang dalaga at sinuklian na rin siya. Hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak. Hindi naman hagulgol, impit lang yun. Pero talagang nakakaawa, lalo na sa driver na nagdadalawang isip kung aalis na ba o tutulungan ng babaeng pasahero. Miss, ayos ka lang ba? May uuwian ka ba? Naglayas ka ba o pinalayas ka? Sa huli ay nanaigang awa nito. Tinignan niya ang lalaki. Halata sa mukha nito na mabait dahil kahit hindi nakangiti ay kita ang maamo nitong muka. Huwag kang mag-alala, hindi ako masama. Nag-aalala lamang ako sa iyo dahil kanina pang pasaki ka pa lang hanggang dito mismo sa binabaan mo. Pani pa rin ang pagtangis mo. Ngunit hagulgol ang naging tugon niya.
Oy, teka, huwag kang umiyak. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Baka mabugbog ako rito, anak. Halika sa sasakyan at pwede ka munang sumunod sa akin sa bahay. Total pauwi ako ngayon dahil check up ang asawa ko ng 10 AM sa hospital. Hindi na siya sumagot at tumanggi. Humakbang na lang si Celestine at muling sumakay ng taxi. May kalumaan na ang sasakyan. Mukhang matagal na ito sa pagiging driver. Halata nga na pati buong Maynila'y kabisado na rin ito. Maya't maya kung sulyapan siya ng driver. Siguro'y nagmamatsyag kung umiiyak pa rin ba siya. Ako si Dino, 58 na ako. Huwag kang mag-alala kung may mga masamang tao. Tiyak namang may mabuti rin. Ngumiti ang maedad na lalaki. Ginantihan niya iyon nang pilit din ang ngiti. Napakaganda mo pala kapag ngumingiti, no? Kaya dapat ganyan ka lagi. Maya-maya, tumigil ang taxi sa tabi ng kalsada. Sa tapat nun ay may iskinita. Siguro, naroon ang bahay nito pag pumasok. Halika, sumunod ka sa akin. Muli nitong sambit. May puting kupas na towel si Manong Dino sa balikat. Kinuha nito yon at ipinampunas sa pawis habang naglalakad sa iskinitang may kakiputan ng daanan. Pagdating sa dulo, tumambad ang mga tagpi-tagping mga bahay at barong-barong. Siguro kung mahirap sila sa probinsya, mas mahirap pa ang nakatira rito. Squatters area kung pagmamasdang mabuti, ngunit hindi siya umiimik at sumunod na lamang. Kahit estranghero, hindi man lang nakaramdam ng takot ang dalaga. Manong Di, ang ganda ng kasama mo, pwedeng akin na lang? Agad siyang dumikit sa lalaki nang may nagiinom sa unahan at sinabi yun. Umuwi ka na, Baldo, ang asawa mo dun walang makain, tapos ikaw ang aga-agay lasing na. Manong Di, ipakilala mo naman kami sa sexy at napakagandang binibining dala mo. Itigil mo yan, Lito, baka gusto mong isumbong kita kay Muray. Pagpasensya mo na sila, iha, ganun talaga kapag mga abnormal. Natawa siya. Mula kanina ngayon lamang nagbago yung ekspresyon ng mukha niya. Maya-maya ay tumigil sila sa half-concrete na bahay. Yero ang atip noon at mukhang ang bahay na yun ay ilan lang sa mga bahay na masasabing maayos. Beka, narito na ako. Pagbukas nito ng pinto, yun agad ang sinabi. Sa sala ay may bamboo set, isang lamisita na may plastic na bulaklak na nakalagay sa mumurahing vase. May 32 inches na flat screen at speaker. May mga litrato sa ibabaw ng divider. Mukhang walang mga anak ang mga ito dahil sa litrato ay ito lang at mukhang asawa ng lalaki. Aba, Ining, upo ka. May bisita pala tayo, Dino. Hindi mo man lang pinapaupo. Etong gurang na to, walang modo talaga. Napangiti siya at agad nagmano. Kawan ka, iha. Sanggaling itong napakagandang dalagang to, Dino. Nakangiti nitong usal. Ako po pala si Celestine. Pakilala niya rito. Ay naku, napakaganda rin ng pangalan. Umiiyak kaya dinala ko muna dito. Tumangutango ang babaeng sa banta niya, kaedad lang ng asawa nito. Ganun ba? Tara muna sa kusina, nagluto ko. Kumain muna tayo. 8:30 AM pa lamang at alam kong gutom na kayo. Tsaka na tayo mag-usap matapos kumain. Aya ni Aling Melba sa kanya. Sumunod ang asawa nito, ngunit siya ay naiwan sa sala. Agad namang binalikan ni Melba at hinila siya patungo sa kusina. Doon siya nagkwento habang kumakain. Hindi lamang niya sinabi kung sino ang mga yun. Tumangot-tangot nagbigay ng advice ang mag-asawa, pero kung ayaw daw muna niyang umuwi, dito na lang raw muna siya. Napakasaya ni Celestine dahil talagang may mga tao pa palang kagaya ng mag-asawang to. Find her! Huwag kayong babalik hanggat hindi niyo nakikita yung asawa ko. Labas ang litid sa leeg na sigaw ni Sean sa kanyang mga tauhan. Kung saan kasi kailangan ng mga ito, wala rin sa kanya-kanyang pwesto. Opo! Sabay-sabay na sagot ng 5 mga tauhan niya. Kanina pang hindi mapakali dahil nawawala si Celestine at kapag talagang hindi niya natagpuan ng asawa, babalatan niya talaga ng buhay si Viola. 2 linggo ang mabilis na lumipas, ngunit hindi man lang yata siya hinahanap ni Sean. Uuwi na sana siya nung 1 linggo, ngunit nagdadalawang isip din kung tutuloy dahil baka ano na naman ang madatnan niya. Hanggang ngayon kasi, ramdam pa rin niyang sakit. Siguro selos o kung ano man ang tawag doon. Pero natural lang naman yun, hindi ba? Dahil asawa siya ni Sean at hindi siya bato para manahimik na lang at hindi umimik. Hindi niya nga alam kung paano nagsiselo siya ng ganun kalubha. Dahil kung tutuusin ay araw pa lang naman sila ay magkasama. Ewan, sadya lang talagang mahiwaga ang pag-ibig. Salis, halika na, kumain na tayo. Yaya ni Nanay Melba sa kanya ng umagang yun. Wala si Tatay Dino dahil maaga pang namasada. Ngayon ang 2 linggo niya rito bilang si Liz. Yun kasi ang tawag sa kanya na mag-asawa.
Nahiya na siya dahil parang dagdag palamunin siya rito, pero para makabawas sa gastusin, sumasama siya sa pwesto ni Nanay Melba sa palengke upang tumulong sa pagtitinda. Halos nasasanay na nga siya at mas lumaki daw ang kita nito nang siya na ang nagtinda dun. Siguro dahil magaling siyang maghikayat ng bibili o sadyang maganda lang si Celeste, dahilan para doon na pumili ang mga mamimili. O kain ka na, nagprito ko ng paborito mong tuyo na may kamatis at itlog alat. Kahapon mo pa hinahanap yan eh. Parang biglang nagliwanag ang paligid nang makita niya ang hinahanap. Kahapon pa nga talaga siya naglalaway sa tuyo't kamatis na may itlog alat. Wow, salamat Nay! Aniya at siya ang unang naupo. Napakabait ng mag-asawang Dino at Melba. Kahit kasi hindi nila lubos nakakilala si Celeste, pinatuloy pa rin nila ito at tinuring na tunay na anak. Kaya pala hindi nagkaanak ang mag-asawa dahil baog daw si Tatay Dino. Kaya nga raw nang dumating siya, parang naging hulog daw iyon ng langit. Ngunit bigla na lamang napatayo si Celeste at mabilis na tinakbo ang lababo nang makaramdam ng pagkahalukay ng sikmura. 1, 2, 3 at 4 na beses itong sumuka. Ngunit ano man ang isusuka nito kung wala pa siyang nakakain. Magsisimula pa nga lang eh, bigla na lamang siyang nakaramdam ng ganun. Uminom ka ng tubig. Inabot niya yun at ininom agad. Celeste, kailan yung huling dalaw mo? Seryoso nitong usal. Bigla siyang kinabahan at kumabog ng mabilis ang puso niya dahil dapat noong 3 pa siya dinatnan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin. Mukhang kailangan mong sabihin sa asawa mo na buntis ka, Celeste. Mahinahon itong sambit. Nay, sinabi ko na ho sa inyo, may GF po siya, kaya ano pong gagawin ko dun? Nanginginig man, ngunit nagawa pa rin niyang sumagot. Asawa ka, at yung babaeng yun, siguro panira lang. Isa pa, hindi mo pa nga nakakausap yung asawa mo kung anong nangyari. Hinuhusgahan mo na kaagad. Hindi siya sumagot. Pumunta tayo sa hospital para masiguro nga nating buntis ka. At patignan na rin natin yan para sigurado. At kapag napatunayan, kailangan mong kausapin si Sean. Seryosong wika nito, ngunit agad siyang yumuko at nagsalita. Ayoko pong bumalik sa kanya, Nay. Kung babalik lang din ho ako, mas mabuting umuwi na lang sa amin. Mahina niyang turan. Walang nagawa si Melba kundi ang bumuntong hininga na lamang. Sunod-sunod na winasiwas ni Sean ang mga muebles na nakadisplay sa sala at gano'n na lang ang pag-aalala sa mukha ng mga tauhan niya nang makitang dumudugo ang kanyang kamao. Mukhang tinamaan ng basag na vase ang malaking sugat sa kanang kamao nito. What are you doing, Sean? Nababaliw ka na ba? Ngunit natigilan ito nang mula sa pinto, bumungad doon si Lucifero na nakatungkod. Dad, nagdudugo yung kamay mo. Bring him to the hospital. No need. Aniya sa baritonong tinig. Just go, bago pa kita mapalo ng tungkod ko. Kahit ganito si Sean, malaki ang paggalang niya sa ama. Oo nga, tila Lucifer nga ang mukha nito, ngunit ang hindi alam ng iilan, isang mapagbigay at mabait na tao ang kanyang ama, lalo na sa mga tauhan nito sa planta. Ni minsan, hindi rin ito tumatanggi sa mga humihingi ng tulong sa matanda. Escort him. Anito bago siya sinabayan sa paglalakad ng mga tauhan. Mrs., 2 weeks pregnant ka. Congratulations. Sandaling natigilan si Celestine. Hindi niya malaman kung matutuwa ba siya o maiiyak dahil sa lamang ito. Ibig bang sabihin, magkakaanak na sila ni Sean pero hindi siya handa para rito. Isa pa, babaero yung asawa niya. Hanggang ngayon hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang nasaksihan. Parang ang mas sumidhi pa lalo yung galit niya sa lalaki dahil sa narinig mula sa doktor na tumingin sa kanya ngayon. Matapos ng check-up, lumabas na siya ng OB room. Naghihintay si Nanay Melba niya sa labas nun. Nang makita siya, agad itong tumayo sa kinauupuan at nakangiting lumapit sa kanya. Halata ang excitement sa mukha nito. Anong sabi si Liz? Buntis ka raw ba? Hinawakan pa ni Nanay Melba ang kanyang sinapupunan. 2 marahang tango ang naisagot niya. Kaya galak na sumagot ang matanda. Ibig sabihin ay magkakaapo na ako. Aba, napakagandang balita ito. Ngunit siya'y parang nasa gitna pa rin ng shock. Hindi kasi talaga makapaniwala ngayon. Dala-dala niya sa sinapupunan ang anak ng lalaking yun. Ako na yung bibili ng mga vitamins mo at siguro kailangan mo itong sabihin sa asawa mo si Liz. Tsak naman ako na magbabago yun kapag nalaman niyang buntis ka. Naglalakad na sila sa pasilyo palabas ng hospital. Wag na ayoko pong malaman niya. Hayaan niyo pong mambabae siya hanggat gusto niya. Mag-iipon po ako para makauwi na sa probinsya namin. Ayoko rin po kasi makakaabala sa inyo ni Tatay Dino.
Lumamlam ang mga mata niya. Napamahal na rin kasi sa kanyang mag-asawa at napakabait pa ng mga ito na kahit hindi siya kilala, pinatuloy pa rin siya sa bahay ng mga ito. Anak, hindi ka naging abala sa amin. Ang totoo nga niyan, mas naging masaya kami ni Dino na may Celeste na dumating sa bahay. Abay instant na nagkaanak kami, hindi ba? Napangiti ito, kaya't isang masayang mukha din ang tugon niya. Ngunit nang palabas na sila ng entrance, agad namang nahagip ng mga mata niya ang isang magarang sasakyan sa unahan. Napalunok si Celeste ng ilang ulit at mabilis na tumalikod pabalik. Hindi siya maaaring magkamali. Sasakyan iyon ni Sean. Nay, sa exit po tayo dumaan. Bulong niya na nakayuko na may mabilis na lakad. Sumunod naman si Nanay Melba na nagtataka. Napalingon pa ito sa labas ng hospital at inaalam kung bakit sila nagbago ng daan. Sinong nakita mo? Anito, ngunit hindi siya sumagot dahil mas inuna ang makaalis doon ng mabilis. Doktor ang kailangan namin at hindi nurse. Pamilyar ang tinig na yun. Tauhan yun ni Sean. Kinakabahan siya. Sino kaya ang nadisgrasya? Bakit hindi mapakali ang mga tauhan nito? Sa isip niya nang tumigil upang alamin kung bakit binubuliwan ng malaking mama ang nurse sa nurse station. Saglit lang, Nay. Nagtago siya sa gilid ng pader patungo sa ER. Sino ba iyon, anak? Asawa mo ba? Nasa likod lamang niya si Nanay Melba at maging ito ay napasilip na rin. Opo, mukhang may nadisgrasya yata. Sige, para makasigurado tayo, ako na ang titingin. Hindi naman ako kilala ng asawa mo. Tumingin siya agad sa matandang nasa kanyang likuran. Oo nga pala, hindi ito kilala ng asawa niya. Sige, Nay, matipuno ang katawan, moreno at babaero yung asawa ko. I mean, gwapo, Nay. Abay, perfect pala yung asawa mo, no? At kitang-kita yung pagkukuti-kutitap niyang mga mata mo. Halatang mahal mo talaga, anak. Biro pa nito. Hindi ho Pagsisinungaling pa niya. Huwag mo na ako lokohin, anak. Dahil kung patungo ka pa lang, abay nakabalik na ako ng 2 beses. Natahimik na lang siya upang tumalikod na ang kanyang Nanay Melba. Nakasilip lamang si Celestine habang nakatingin kay Nanay Melba na patungo ngayon sa labas. Mukhang hindi pa naman ito nakakalabas ng kotse. Napaisip siya kung si Sean ba ang nadisgrasya o ang tauhan nito. Nag-aalangan talaga siya na umalis agad para kasing malakas ang kutob niyang may nangyari sa babaerong yun. Kahit naman kasi ganun yun, asawa niya pa rin naman. Yun ba talaga ang dahilan mo, Celeste? Bakit hindi mo amining mahal mo pa kasi siya kaya ka nag-aalala? Natigilan siya at napatingin sa langit. Kailangan ba talagang sumabat ang konsensya niya? Tumayo siya at inayos ang sarili. Baka bumalik na si Nanay Melba niya. Ngunit natigilan siyang bigla nang may magsalita sa likuran niya. Agad na lumingon ng babae. Nag-aalala ka yata sa asawa mo? Anito sa baritonong tinig. Don't look at them. Look at me. Parang bigla siyang napako sa kinatatayuan nang makita si Sean sa mismong harapan niya. Titignan pa niya sana ang labas ng hospital pero agad itong nagsalita. Parang kanina lamang nasa labas pa ito at pababa ng kotse. Ngunit ngayon, narito na agad. Paanong... Ngunit nang masulyapan niya ang kamao nito, nagbago yung ekspresyon ng mukha niya. Hindi siya nagtanong. Ayaw niyang magtanong kung bakit iyon nagdudugo habang nakabalot sa puting tela. Baka sabihin pa nito concern siya rito. Sige, mauna na. And where do you think you're going, honey? Ngunit mabilis na hinawakan ni Sean ang braso niya. Nasaan na si Nanay Melba? The old woman who told me kung nasan ka? Anito, nagulat siya. Ibig sabihin, si Nanay Melba ang nagsabing narito siya. Pero bakit? Ayaw na ba nilang mag-asawa sa kanya? Bigla siyang nasaktan. Oo, anong ginawa niyo sa kanya? Nag-aalala niyang tanong. Umalis na, let's go. Sunod-sunod na wika nito, ngunit hinila ni Celestine ang braso ng malakas. Umuwi ka ng mag-isa mo. Ano pang kailangan mo sa akin? Di ba may viola ka na? Malakas na tinig na nagpapukaw sa mga taong nagdaraan sa gilid nilang dalawa. What are you looking at? Go! Siguro dahil sa inis na pinagtitinginan sila, bigla na lang itong sinita ang isang binatang titig na titig sa kanya. This is not the right place to talk. Halika na, umuwi na tayo. Ngunit hindi siya sumagot dahil napako yung tingin ni Celestine sa kamay nitong tumutulo na ang dugo. Master, kailangan po nating ipagamot ang... Ngunit bigla nitong itinaas ang kamay upang patigilin sa pagsasalita ang tauhang nakalapit na pala sa kanila. No need, Vic. What's the point? Seryoso nitong usal. Napayuko ang tauhan na tumatras.
Tila bigla siyang nakonsensya dahil sa sinabi nito. Bago siya gumawa ng hakbang, lumingon muna siya sa mga nakahilerang mga tauhan nito sa likuran niya. Nakatingin ang lahat sa kanya at tila nagmamakaawa ang muka. Ramdam niya na nag-aalala ang mga ito sa amo nila. Hindi man nila sabihin, alam niyang may gusto silang sabihin sa kanya. Ayaw lamang silang masapok ng boss. Hindi si Celestine nagsalita. Lumapit lang ito sa lalaki sa harapan at kinuha yung kamay nito na kinagulat ng lalaki. Bigla rin itong naguluhan. Sira ka talaga. Naibulong niya nang makitang malaking sugat nito sa kamao. Natuklap ang balat nun at ang balat ay sumunod, maging ang buto'y nakikita na. Akala niya maliit na sugat lamang, ngunit nang masilayan, nagtayuan ng mga balahibo niya sa kamay. Halika nga, para ka talagang tanga. Gusto mo bang maubusan ng dugo na hindi mo idiniretso sa ER yung kamay mo? Panay ang paninermo niya habang hila sa kaliwang braso ang asawa. Hindi ito sumasagot, ngunit kita ang kakaibang ngiti sa labi nito. Pero nang lingon ni Celestine ng lalaki, napawi yun bigla. Dok, kami humo na please. Aniya, nang makita ang isang doktor na patungo sa kanila. May mga nauna, ngunit mukhang inuubo at sipon lagnat lang naman ang mga yun. Miss, pumila kayo. Kanina pa kaming... Tinaas ni Sean ng kaunti ang damit niya at may ipinakita sa gilid ng suot nitong pants. Nang makita iyon ng isang pasyente, napatakip ito ng bibig. Oo dok, sila na lang humuna. Anito, maging ng ibang nasa pila. Ngumiti si Celestine at nagpasalamat. Pilit namang sumang-ayon ng mga naroroon. Dok, yung asawa ko ho, malaki yung sugat sa kamay. Baka pwedeng kami muna. Magsasalita pa sana ang lalaking doktor, pero nang makita nito si Sean habang hawak si Celestine sa braso, bigla itong sumang-ayon at tinawag ang ibang nurse doon. Emergency! Nurse, ang mga gamit! Wika ng doktor, dahilan para magpanik ang lahat. Nagtatakang tinignan niya si Sean, nagkibit balikat lamang ito habang nakangiti. Tigilan mo yung kakangiti, mauubusan ka na nga ng dugo, nakangiti ka pa rin. Pagmamalditan niya rito. Sorry, nadala lang ako sa asawa na sinabi mo. Baritonong tinig na nagpayuko sa kanya. Sinabi niya ba yun? Sa loob-loob niya. Sari-sari ang tumatakbo sa isipan ni Celestine habang ginagamot si Sean sa tabi niya. Tinahi na rin ang sugat nito. Hindi makalis ang babae dahil nasa likuran lamang niya ang mga lalaking tauhan nito at nang minsang nagpaalam siyang magbabanyo lamang, pinasamahan pa siya ni Sean sa tatlong mga tauhan. Parang walang tiwala. Oo talaga, lalayasan niya ito. Pero paano niya masasalisahan ng mga ito kung pati yata sa likod ay may mata si Sean? Gagalaw lang siya, lilingunin na agad siya. Kaya mukhang malabong mapuntahan niya si Nanay Melba. Mukha nga yatang pabigat siya sa mag-asawa dahil sa pagsasabi ng matanda na narito siya sa hospital. Pero kanini masaya pa nga ito na magkakaapo na raw. Pero bakit yata nagbago bigla yung isip nito? Kailangan niyang alamin kung bakit para naman alam niya kung ano at kung bakit. Matapos ng paggamot sa kamay ni Sean, kinausap muna nito ang doktor. Sa tingin niya, kilala si Sean sa lugar na to o baka may connection. Di ba gano'n naman kapag mayaman? Kaya nga inuna sila kanina dahil mukhang kilala si Sean ng doktor. Ganito talaga ang proseso ng buhay. Kapag hindi ka mapera at pansin nilang mahirap ka lamang, talagang iuhuli ka sa pila. Kahit pa naghihingalo ka na, pero kung mayaman ka, kahit galos lang, talagang uunahin ka. Masakit na katotohanan, pero wala tayong magagawa dahil yun ay parte ng buhay. Habang naghihintay si Celestine sa asawa, ay nasa tabi lang siya ng pasilyo. Hindi naman kasi pwedeng pumagitna dahil daanan yun, kaya tumabi siya para hindi siya makasagabal sa ibang patungo at pabalik. Celestine? Is that you? Napalingon siyang bigla sa pamilyar na tinig na iyon ng lalaki. Sign? Bulalas niya't agad humakbang upang tanggapin ang yakap nito. Si Sign ay kababat at kaklase niya nung high school, pero dahil Turkish ang dad nito, nag-migrate ang kaibigan abroad. Mula noon, hindi na sila nagkitang muli. Ang alam niya ay medicine ang kinuha nito at mukhang tama nga dahil lalata iyon sa suot ng binata. Matangkad moreno at may manipis na bird ito. Gwapo na noon nga ay crush niya talaga. Ngunit syempre, ayaw niya namang sabihin dahil baka masira ang pagiging magkaibigan nila. Oh, I miss you Celeste. How are you? Masaya nitong usal. Makikipagbeso pa sana ito sa kanya nang maramdaman na lamang ni Celestine ng malaking palad na humawak sa braso niya at hinila ng biglaan upang ilayo sa binatang kaharap. No need for that. Hindi ko pinahalikan kung kani-kanino yung asawa ko. Baritonong usal nito at bigla na lamang siyang itinago sa likuran.
Gusto pa man din niyang makausap ang kaibigan at makipagkamustahan, ngunit mukhang hindi yun maaari dahil kay Sean na halos magdugtong na ang kilay dahil sa galit. Asawa? I think you're wrong, Mr. Valdemar. Nagtatakang wika nito sa lalaking tila, handang makipagtagisan ng angas sa kausap. Then ask her. Kinuha nito ang palad niya at dahan-dahan siyang inilapit sa tabi nito. Is that true, Celeste? Seryoso niyang usal. Tango ng 2 beses ang tanging naisagot niya. Next time, know your limits. Matigas na wika nito sa lalaki. I will. You don't need to remind me about that. Let's go, wife. Ngunit bigla niyang inalayo ang sarili sa lalaki at winasiwas ang kamay nitong nakahawak sa kanya. What now? Ani mo'y nagmamaktol na parang bata. Pero hindi siya sumagot. Bumalik siya upang humingi ng pasensya kay Sign. Don't worry, ayos lang si Les. Can I get your number? Para naman magkausap tayo minsan. No! Saglit lang nang tawirin nito ang pagitan niya kay Sign at ito ang mismong sumagot sa tanong. Ngumiti na lang siya ng pilit upang itago ang pagkabwisit sa asawa. Hindi na lang din siya sumagot dahil baka mabulyawan niya ito. Hindi ganun kakitid ang utak niya para gawin yun. Agad nag-walk out si Celestine at mabilis na naglakad palabas ng hospital, ngunit inabutan pa rin siya ni Sean. What's that for? Ngunit hindi niya sinagot at diretso lang sa paghakbang. Paglabas niya, agad niyang nakita ang nagbebenta ng siopaw sa gilid ng hospital. Bili mo ko nun. Aniya, tumigil si Sean at tinignan ang itinuro niya. Bumuntong hininga ang lalaki bago nagsalita. Parang pinipilit na ikalma ang sarili. Mamaya na, hindi natin alam kung malinis ba yun o madumi. Sige na, gusto ko dun please. Wife, are you serious about that? Iba yung pinagtatalunan natin tapos ngayon siopaw naman. What's next, ha? Hindi siya sumagot, tumalikod na lamang, ngunit ang mga luha niya, sunod-sunod na pumatak. Hey, what the... Bigla namang nakita ni Sean yun, kaya't nagpanik na ito. Tell to that vendor, bibilhin ko pati lagayan ng siopaw. Po? Are you deaf or what? Faster! Anang lalaki sa isa sa mga tauhan. Napanganga si Sean habang pinagmamasdan nito si Celestine na panayang subo ng siopaw sa bibig. Para kasing wala itong kabusugan. 2,000 ang inabot niya sa ali kanina para lamang maibigay pati ang lagayan nito. Seriously? Kunot noong tanong nito sa asawa. Bakit? Mautal namang bigkas ng babae dahil puno ang bibig nito ng kinakain. Gutom na gutom ka talaga niyan? Biglang binitiwan ni Celestine ang kinakain at ibinalik sa lagayan, sabay nguso sa lalaking katabi sa sasakyan. Hindi ito nagsalita at hinawakan sa noo ang babae, ngunit iniwas nito ang ulo. Wala akong lagnat, kaya ba hindi mo ko hinanap ha? Kasi patay gutom ako, kasi marami akong kumain. Maluhaluhang sabi niya. Nagbabadya na rin tumulo ang kanyang mga luha kaya't naaalerto na si Sean. No, not like that, wife. Hindi, yun ang gusto mong sabihin. Alam ko naman eh. Bakit kasi nagkita pa tayo sa hospital? Bakit kasi pinipilit mo kong umuwi? Eh matakaw lang naman ako. Marami akong kumain, di ba? Di ba yun ang gusto mong sabihin? Sige, sabihin mo. Makikinig ako kahit gaano pa kasakit. Aniya, habang umiiyak. Hindi nakasagot si Sean dahil para itong nasyak. Hindi nga nakakurap ng ilang segundo habang nakatitig sa asawa. What are you... Oo nga eh, yun ang gusto mong palabasin. Alam mo ba, ang sakit-sakit nun. Sabay punas ng luha gamit ang likod ng kanyang palad. Pagtigil ng kotse sa compound ng mansyon, hindi niya na hinintay na pagbuksan siya. Si Celestine na ang nagkusa. Nagtataka ang mga tauhan ni Sean nang halos lumuhod si Sean para lamang pakinggan ito ng asawa. Tumalikod ang lahat habang nakangisi. May katapat na si Master. Bulong ng isa bago sila lumayo. Ang sama mo. Lagi ba ha? Lagi mo ba akong sasaktan? Sunod-sunod na usal niya habang papasok ng bahay. Wife, please. Iha, narito ka na. Nakauwi ka na. Magsasalita na sana siya nang makita niya si Manang LV. Opo, Manang. Ngumiti siya kahit may luha ang mga mata at niyakap ng mabilis ang matanda. Matapos nun, muli siyang umiyak. Napakamot na lamang ng ulo si Sean at nag-iisip kung tama pa ba ang pag-iisip ng asawa. Tuloy-tuloy itong pumanik sa hagdan paakyat habang si Sean natigilan nang makita ang papa nito na nasa sala at hindi man lang nila iyon napansin. What's going on? Takang tanong nito. I don't know pa. At muling nagkamot ng batok. I think she is...
Don Lucifero, may tawag po kayo sa planta. May aksidente daw pong nangyari at 5 sa mga tauhan doon ay malubhang nadaganan ng sumabog na makina. Pero napukaw ang mag-ama sa sekretarya ng matanda. Humahangos pa ito habang hawak ang tablet sa kamay. Eto ho, nagpupuyo sa gilid ng matanda nang makita ang video. I need to go, Sean. On Sunday umuwi ka. May ipapagawa ko sa'yo. Anito bago tumayo sa sofa at paika-ikang naglakad palabas. Tinignan pa ito ng anak bago tuluyang nakalabas ng gate. Bumuntong hininga muna si Sean bago tinawag ang mga tauhan. Escort my dad patungo sa airport. Mukhang may problema. Aniya, hindi siya pwedeng sumunod dahil sa asawang sa banta niya ay nababaliw na hindi niya maintindihan. Akala niya porkit kumakain matakaw na. Bulong ni Celestine habang nakaupo sa gilid ng kama. Ngunit natigil iyon nang may kumatok sa pintuan. Akala niya si Manang pero hindi. Nang tumunghay si Sean mula sa labas, agad niyang kinuha ang libro sa ibabaw ng bedside table at maagap na ibinato iyon sa asawa. Celestine, stop it! I warn you! Ngunit hindi siya nakinig. Alis nga, grabe ka sa akin. Humahagulgol, ngunit kung ano-anong gamit ang lumilipad patungo sa pinto. Celestine, stop it! Huwag ang bedside table, mabigat yan. Akma kasi niya iyong bubuhatin pero nang itataas niya na, maagap na tinawid ni Sean ang pagitan nila at mula sa likod, mahigpit siya nitong niyakap. Got you, bulong pa nito. Natigilan si Celestine at naistatwa na lamang ng magdikit ang kanilang mga katawan. Nagtaka lang ako, hindi ko sinabing matakaw ka. I just wondered at kahit matakaw ka it's okay. Malambing na tinig nito na nagpakalma sa kanya. No, that's impossible. Madiing usal ni Sean habang nakaharap sa isang folder na kabubukas lamang niya. Maniwala ka sa hindi. It's true, Zay. Talaga nga matandang yun ang tita mo ang nag-utos na gawin yun sa planta. Ang sabi ni Dad, tita is already died. How come? We don't know kung tama ba o hindi yung sabi ni Tito. Ngunit iba ang idinugtong nito. Then tell me, Isaac, ano yung totoo? Na ako mismo ang gumawa nun sa ina niya? Is that it? Buntong hininga ang sagot ng pinsan niyang si Isaac habang nag-uusap sila sa opisina mismo ni Sean. Si Lucifero Valdemor ay may isang kapatid, ngunit ang sabi nito patay na, kaya't napasa kanya ang lahat ng mana mula sa mga magulang ng mga ito. Ngunit ang sabi ng ilang trabahador sa planta noon ay nag-away daw ang mga ito dahil inangkin na lang basta-basta ni Lucifero ang lahat at hindi nagtira para sa kapatid. Pinalabas na patay na kahit buhay na buhay pa. It was an accident, Zay. Hindi mo kasalanan, so stop blaming yourself. I can't. Hindi ko alam, Isaac, kung paano ko sasabihin na noon pa man. Sinusundan ko na siya, kahit sa probinsya. Umuwi pa ako everyday to see her pero... Nasabunutan nito ang sariling buhok dahil sa dami ng mga iniisip. Bukod sa tita Lucille niya kung nasa na ba ito o kung ito ba talaga ang may kagagawa ng sunod-sunod na pagsabog sa planta at maging dito sa Manila ay isa pa siyang may kinatatakot. Hayaan mo, gumagawa na kami ng paraan kung paano malalaman kung sino may kagagawa nito. Minsan bumalik ka sa grupo dahil mukhang masyado ka ng abala kahit ang samahan. Hindi mo na naaalala, Zay. Remember, ikaw ang head nun. I am the vice of yours. I will. Ikaw na munang bahala. I have a problem too. Ngunit natigil ang pag-uusap ng magpinsan nang may kung sinong kumatok sa pintuan ng opisina niya. Si Isaac ang tumayo mula sa sofa at ito ay pinagbuksan at ganoon na lamang ang gulat na makikita sa mukha ng binata na makita kung sino yun. Nakasuot ito ng floral dress hanggang tuhod, naka-flat sandals at nakalugay ang hanggang sagit ng likod na buhok na kulay abo. Ngumiti ito kaya't napanganga siya lalo. Isaac? Bantang tinig ni Sean dahil sa Celestine iyon na may dalang paper bag. Maging siya'y natigilan din, hindi kasi naisip ni Sean na pupunta ito dito. At sino ang... Humahangos na pumasok ang isa sa mga tauhan nito. Agad niyang pinalakihan ito ng mga mata. What happened? Why she is... Master Zay, ayaw po kaming tantanan. Umiiyak po, iniwan niyo raw. Kung buong araw kang wala, baka buong araw ding umiiyak si ma'am. Kaya dinala po namin dito. Hindi daw po mabubuhay ng isang araw nang wala ka. Parang bigla na lamang siyang natamimi dahil sa mga narinig. Is this true? Sa isip niya habang nakatitig sa asawang palapit sa kanya. Tumayo siya kahit natitigilan at sinunggaban ng yakap ang asawa. Hey Zay, baka... Get out! Hindi ko siya pinapakilala kahit kanino. Bulong niya na may naggagalit na mga mata. I miss you. Ngunit natigilan ang pagtitig niya sa pinsang nasa likod lang nang ito ay magsalita at sumubsob sa malapad niyang dibdib. Fine,
Ikaw na ang napakaswerteng nilalang, Zay. Ani ng pinsan bago tumalikod. Okay, thank you. Ani to at ibinaba ang telepono. May iniutos lang ito sa tauhan. Here, kain ka na. Matamis ng ngiti ang sumabay sa mga salita niya. Inayos ni Celestine ang dalang lunch para kay Sean. Siya ang nagluto't nag-prepare nito. Talagang nababaliw na yata siya dahil ilang oras pa lang naman kasing narito si Sean. Gusto niya na itong makita. Ganito ba dapat kapag buntis? Kasi kapag ganito, sobra-sobra naman yata. Pati kasi amoy ni Sean, talagang hinahanap niya. Let's eat. Para lang sa'yo yan eh. At ayoko niyan. Nagtaas ng ulo si Sean at tumingin sa kanya. What do you want? Mag-uutos ako. Tumayo si Celestine at lumapit sa likuran ng lalaki. Kasabay nun ay isang marahang yakap mula sa likuran nito ang pinakawalan niya. Takang-taka talaga si Sean kung bakit ganito kalambing si Celestine dahil ang alam niya kinamumuhian siya nito at nilayasan nga siya, diba? Then all of the sudden, here it is. Naisip ng lalaki baka kinulam o ano at pinalitan ng ibang katauhan yung asawa nito. But that's impossible for goodness sake. Isa pa, hindi ito naniniwala sa ganun. Ikaw ang gusto ko. Nabulunan itong bigla kaya kumuha ito agad ng tubig para inumin. Hindi talaga kumbinsido si Sean dahil talagang ibang-iba yung asawa nito kaysa sa mga nakaraang linggo. Ni hindi ito ganito kung magsalita at kumilos. Hindi rin makapag-concentrate sa pagkain ng lalaki dahil halos singhutin na ito ng buo ng asawa. Tapos panay din ng kaba at ramdam na ni Sean na unti-unting nabubuhay ang nasa ibaba niya. Kaunting kapapas sa katawan nito, tuluyan ng tatayo. Paano ito makakakain ng maayos? Gusto ko ng langka. Ngunit agad natigil sa pagsubo ang lalaki nang magsalita siyang muli. Okay, I will buy after this. Malumani na sambit nito. Ako na ang bibili sa labas. No, hindi ka lalabas. Biglang tumaas ang tinig nito kaya natahimik si Celestine at unti-unting pumatak ang mga luha sa mga mata nang hindi namamalayan. God, nasapong bigla ang mukha nang makitang umiiyak ang asawa. Tinigil na rin ito ang pagsubo kasi siya lang itong kumakain. Ayaw din naman kasi ng asawa niya. Okay, I'm sorry. Stop crying, honey. Oo, ibibili kita. Bakit nagagalit ka? Nagsasabi lang ako eh. Mautal-utal na usal nito habang pinupunasan ng mga luhang naglalanda sa pisngi. No, I'm not. Sorry, honey. Tara na, sasamahan kita. May meeting pa siya ngayong 11:30 AM pero paano niya sasabihin? Gayong bawat salita yata niya, iniiyakan ng asawa. Para siyang mababaliw. Ano ba talaga ang nangyayari sa asawa niyang to? May problema kasi talaga eh. Hindi na tama yung mga kinikilos ni Celestine. Pagpasok nila ng elevator, kumapit bigla ang babae sa asawa. Ngumiti naman si Sean ng malapad. Ngunit bumukas yun at takmang papasok ang tatlo sa mga empleyado ng gusali nang bigla niya itong pinalakihan ng mga mata dahilan para bumalik sa labas. Natatakot ba sila sa atin? Tanong nito sa kanya. I think they are. Aniya ng mahina. Hala, mukha na ba akong matanda? Tignan mo nga, baka may kung ano sa mukha ko. Ngumiti siya at dahan-dahang idinampi ang palad sa makinis nitong pisngi. You're beautiful and there's nothing wrong with your face. Tila araw-araw siyang nai-inlove sa nilalang na ito, sa mala inosente nitong mukha't kilos, sa natural na ganda na noon pa niya pinapantasya. And finally, nakuha na niya. Pero isa lang ang alam niya, hindi madali ang mga susunod na mga araw para sa kanya. Lalo na nang malaman niya kung sino ang nadisgrasya niya noon. He don't know kung talaga bang sinadya yun ng dad niya o nagkataon lang. Pero isa lang ang alam niya, may kasalanan siyang nagawa sa asawa. Sir Zay, finally nakita ko rin kayo. Hinahanap na po kayo sa boardroom for the meeting po. Ani ng kanyang sekretarya. Si Cassidy yun na 2 taon nang nagtatrabaho sa kanya. Sumenyas pa siya na wag magsalita ngunit huli na. May meeting ka? Puntahan mo na. Ako na lang ang bibili. Malambing na wika ng kanyang asawa. No, kasi di pakisabi mamayang hapon na lang kamo ang meeting. I have an important. Magpapasama ko sa mga tauhan mo, sige na. Pamimilit nito sa kanya. Nagdadalawang isip pa siya ngunit hindi na nakatanggi nang dampian siya ng masuyong halik ni Celestine sa pisngi. Kahit may mga taong naroon, hindi man lang ito nagdalawang isip. Bigla tuloy naging kakaiba ang pakiramdam niya. Si Cassidy ay napayuko na lamang din. Okay Cassidy, samahan mo yung asawa ko. Tatawagan ko si Benji at Binjor para mag-drive sa inyo. Asawa, sir? Namilog ang mga mata ng babae. You hear it right? Napayuko ito at tumalima na lamang. Pagtalikod ng dalawa
ay pinagmasdan niya pa hanggang entrance ng building. Pagpasok niya ng elevator, akmang sasara iyon nang biglang makita na lamang niyang nakahandusay na si Celestine sa sahig. Kaharap nito si Viola at katabi naman si Cassidy. Namimilipit ang asawa niya sa sakit kaya agad siyang lumabas doon at walang ano-anong tumakbo palapit. "Sir, si Mama," wika ng kanyang sekretary. "God, blood!" Gulat namang usal ni Viola. Parang gusto niyang magmura, ngunit pilit itinago ang galit upang hindi maiyak ang kanyang asawa. Napamura siya ng mahina bago binuhat ang asawa. "Sean, ang baby natin." Ngunit mas nagulat siya sa sinabi ni Celestine. Malutong na mura ang lumabas sa bibig niya na kanina pa niya pinipigilan. "Open this fucking door, guards!" Malakas na bulalas ni Sean nang walang ni isang nagtatangkang lumapit dahil alam lang lahat na malalagot silang pare-pareho. "Natural lamang ang mga signs na yan, Mr. Baltimore, dahil 2 weeks nang buntis ang asawa mo." Parang isang saglit siyang hindi nakapagsalita dahil sa gulat na namamayani sa mukha nito. "Pero kamusta siya, Doc? Ayos lang naman ang asawa ko, right?" Nang makabawi, yun agad ang naitanong nito. "She's fine. Ang pagkatumba niya ang dahilan ng pagdurugo. Ngunit magpasalamat tayo. Malakas ang kapit ng inyong anak. Pero kung pwede lamang, matinding pag-iingat yung gawin mo sa susunod. Hindi pwedeng lagi itong nangyayari dahil may posibilidad na makunan yung asawa mo." Sinulya pa nito si Celestine na nakahiga sa hospital bed, 2 metro ang layo sa kinatatayuan nila ng doktor na kinuha nito para sa asawa. "Hindi na yun mauulit, Doc." Ngumiti ang doktor at itinuon ang mga mata sa babae. "Mukhang mahal na mahal mo yung iyong asawa." Natigilan siya at nagtatakang tumingin sa kausap. "Halata kasi sa kislap ng iyong mga mata." Anito sa kanya. Matapos ng ilan pang mga bilin, nagpaalam na ang doktor. Sobra ang pag-aalala niya kanina dahil ang akala niya kung ano nang nangyari sa asawa niya. Thanks God at safe ang mag-ina niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin napapawi ang pagkagulat sa mukha niya. Kaya pala hindi maintindihan ng babae sa lahat ng kinikilos nito dahil nagdadalang tao na pala. Hindi matatawaran ng galak sa puso niya. Ngunit ang nangyari kanina, hindi niya palalampasin. Hindi niya alam kung natumba lang si Celestine dahil sa pagiging careless nito o kung may tumulak rito at kapag tama ang kutob niya, magtago na sila. "Are you okay, honey? Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba?" Sunod-sunod na tanong niya sa asawa nang makalapit dito. Ngunit isang tango lamang at pilit ng ngiti ang naisagot nito. "Ilang taon mo ng sekretary si Cassidy?" Yon ang tanong na nagpagulat sa kanya. Hindi kasi libos maisip ni Sean na itatanong iyon ni Celestine sa kanya. 2 taon na." "Mukhang hindi mo pa lubos nakakilala yung sekretary mong yon, kahit matagal na palang nagtatrabaho sa'yo." Parang may gusto itong sabihin, ngunit ayaw din namang simulan. "Why? Is there a problem with her? Gusto mong palitan ko? Tell me." Pilit na umupo si Celestine at maagap naman siyang tinulungan ni Sean at nang makapwesto, doon siya nagsalita. "Gusto ka ng sekretarya mo, Sean, pero ayos lang yun. Di naman pwedeng alisin mo siya ng ganun-ganun lang." "Sana malaman at makita mo yung ugali ng lahat ng mga tauhan mo sa kumpanya mo. Mahirap magtrabaho, lalo na't may mga matang nagbabantay sa'yo nang hindi mo napapansin." Ayaw nang magsalita ni Celestine patungkol sa kung sino ang tumulak sa kanya dahil sigurado siyang mawawalan ng trabaho ang may gawa nun. Ayaw din niyang maging dahilan para kawawain ni Sean ang may gawa nito. Kilala niya ang asawa at sigurado siyang magbabayad ang sino mang tumulak sa kanya. "Maupo ka dito, pwede ba?" Nang makita niyang natigilan si Sean, muli siyang nagsalita. Ngumiti rin siya ng pagkatamis-tamis upang mawala sa isip ni Sean ang nangyari. Naupo naman ito sa gilid ng kama. Agad siyang yumakap sa bewang nito at sumandal sa gilid ng lalaki. "Hayaan mo na, hindi naman nawala ang baby natin. Sorry nga pala, hindi ko sinabi. Aba malay ko ba na gusto mo ng baby?" Gumalaw si Sean at tumabi sa kanya. Ipinatong nito yung ulo niya sa braso nito. "Siyempre gusto ko ng baby. Anong akala mo sa akin?" Tinignan niya ito, maging si Sean tumingin rin sa kanya. "Sure ka?" Tumango ang lalaki. "Eh di sige." "What do you mean, edi sige? Gusto mong dagdagan pa natin? Malay mo makahabol." Biro nito, ngunit hindi siya sumagot, basta na lamang niyang kinagat ang ilong nito. Ouch! Napahiyaw sa sakit si Sean at napabangon ng bigla. "Gwapo mo talaga." Ngunit kahit mangiyak-ngiyak na sa sakit, bigla itong napaayos ng upo nang marinig iyon buhat sa kanya. "Really? So in love ka na sa asawa mo?" Nag-isip siya. Baka... "What? Akaw?"
Napahagikgik si Celestine dahil sa sagot nito. Just tell me, anong baka? Kau yun eh. Sabay kamot sa batok. Okay sige, bili mo ko ng dalandan tapos sasabihin ko. Kanina lang ka tapos dalandan naman. What's next? Pwedeng ikaw? Para itong hindi nakahinga ng segundo. Ngunit nang tumawa si Celestine, doon lang ito napakurap. Stop joking around. Naiinis na sambit ni Sean. Ikaw nga eh. Eh di ako. Anito sa baritonong tinig at sinunggaban na lamang siya ng masuyong halik sa nakaawang niyang labi. Wala na siyang nasabi dahil paano kung nalulunod na siya sa dalang sensasyon ng halik ng kanyang asawa. Pero nang naramdamang gumagapang na ang kamay nito, naitulak niya to. Hoy! Sorry, I can't control myself. Anito at muli siyang hinila para sa round 2. Isang gabi lang at kalahating araw si Celestine sa hospital. Ayaw na raw kasi nitong magtagal dun dahil sa amoy ng hospital kaya't walang nagawa ang asawa nito kundi iuwi ang babaeng buntis. Hanggang sa pag-uwi, todo alalay si Sean na animoy natatakot na badapa ulit ito. Kulang na nga lang buhatin ito si Celestine para makasiguro sa kaligtasan ng asawa. Iha, welcome home. Natigilan siya nang bumungad ang papa ni Sean. Ngayon lamang niya nakita nang umiti ito sa kanya. Mukhang alam na ng matanda na buntis siya. Salamat po sir. Anong sir? Call me papa. Masigla nitong sambit. Sige po papa. Nag-aalang ang usal niya. Sinulyapan pa ni Celestine si Sean na nasa tabi lamang niya. Tahimik lamang ito't halatang seryoso. Tila may iniisip na kung ano. May nangyari na naman ba? Baritonong tinig nito. Ngumiti ang doon at hindi sumagot. Ihahatid ko lang yung asawa ko sa taas. Muling sabi ni Sean bago siya inakay nito paakyat. Nagpaalam na rin siya at kondong ngiti ito para talagang may kakaiba. Maging sa titig ni Sean, naalala niya ang tungkol sa pinag-usapan nila noon doon. Naakitin lamang daw nito ang anak niya. After a month na hindi siya magustuhan, she can live. Pero bakit para yatang iba ang nararamdaman niya? Sa titigan ng mag-ama, parang may kung ano silang lihim na hindi niya mawari. Sean, mabait naman ang papa mo, diba? Siya ang bumasag sa katahimikang namamayani sa kanilang pagitan. Nasa tapat na silang dalawa ng silid ni Sean. Pumasok ka na muna. May sasabihin lamang ako sa ama ko. Bakit dito? Di ba sa kabila? No, dito ka sa silid ko. No more bats, mahirap na. Matigas na usal nito. Okay, pero mabait naman yung ama mo, di ba? Pag-uulit niya rito, hindi ito sumagot. Damping halik lang sa labi niya at pinapasok na siya sa loob. Pa, balak mo ba tong lahat? Panimula ni Sean habang nasa library sila ng ama. Sean, you know me well. Kaya ko lang to ginagawa just because of you. No, kailangan bang idamay mo yung ibang tao para mapasunod mo si Celestine? How could you? Alam kong gusto mo siya at alam kong pihikan ka pagdating sa babae. Si Annalie, Martina, Rosalia at marami pang ipinadala ko rito. Pinauwi mo dahil sa pagiging mapili mo. Kaya ginawan ko na ng paraan. Alam mo namang hindi na ako bumabata. You're so impossible pa. Anong naisip nyo't kailangan pang may madamay na iba para sa pansarili nyo? Napataas ng tinig niya. Walang alam si Sean na dinamay ng ama niya sa plano ang ina ni Celestine para mapapayag itong magbenta ng katawan. Ito rin mismo ang dahilan kung kaya't napilitan ng dalagang sumunod. Nalaman din niya na ang balak ng Don kapag nagkaanak sila, kukunin ng bata at ididispatcha nito si Celestine dahil una sa lahat, mahirap lamang ang babae. Sarili niyang sinisisi niya kung bakit naiwan sa mansyon nito ang profile ni Celestine noon. This is all his fault at ang nakasagasa sa ina nito ay siya rin mismo at hindi niya alam kung paanong nangyari. Na mga oras na yun kasi parang may sariling isip ang kotse niya. Tumatakbo ito ayon sa ibig ng sasakyan at hindi sa nais niya. Noong huli nang pinacheck niya yung buong sasakyan, nakitaan ito ng isang chip na dahilan kung bakit ganun ang takbo ng kotse niya. May nagko-control rito na kung sino at ang pinagdududahan niya ay ang kanyang ama mismo. This is for you, Sean. Kaya sumunod ka na lang. Pabulyaw nitong usal. For me? Para sa akin ba talaga? O para sa sarili nyo? Akala ko isa kayong mabuting tao. Simula bata, idolo ko na kayo. But now, parang unti-unti nang naglalaho lahat ng yun. Peki lang pala na mabuti kayong tao. Peki lang pala na matulungin kayo sa kapwa. Sabihin ninyo, drama lang ba lahat ng kabutihang pinapakita ninyo? Shut up! Para sa'yo lahat ng to. Pati yaman at ari-arian ay maiiwan sa'yo. Kaya ako ginagawa lahat para sa ikabubuti mo. Kaya ba pati kapatid mo mismo, dinadamay mo dahil sa yaman na sinasabi mo? Kapatid mo siya pa.
Paano mo naatim na pumatay ng kadugo mo? Saglit itong natahimik. Kasalanan ni Lucille, kaya siya nawala. Kaya siguro may mga taong gusto kayong pabagsakin dahil una pa lang, isa na kayong masamang tao. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ng ama niya. Napaatras siya, ngunit hindi yun nakapagpatinag sa kanya. Ang mga plano ko ay para sa ikabubuti mo. Ang tungkol sa asawa mong peke ay para rin sa ikabubuti mo. Just wait, at kapag nakapanganak siya, matatapos na din ang kontrata namin. Ang hindi nila alam, nanginginig si Celestine na nakatayo sa gilid ng nakaawang ng pinto ng library at rinig na rinig niya ang lahat ng mga iyon. Mabilis siyang humakbang at agad na umalis sa bahaging yun. Pes, ako yung sisira ng mga plano mo. Hindi ko hahayaang saktan mo yung asawa ko. Hanggat naririto ko, you can touch her kahit dulo ng buhok niya. Hiyaw nito sa galit, kitang-kita ang mga nanlilisik na mga mata nito. We'll see about that, son. Huling salita bago nito tinapos ang kanilang pag-uusap. Parang wala sa sarili si Celestine ng tanghaling yun. Saglit na umalis si Sean kaya agad siyang gumawa ng paraan para makalis. Yun pala ang nangyari. Bakit hindi niya nalaman agad? Bakit kailangan umabot sa ganito bago niya nalaman? Oo nga naman, sinong mayaman ang tatanggap sa kagaya nilang mahirap? Planado pala lahat ng yun at si Lucifero ang may kagagawan. Pati ang pagpapasagasa siguro sa ina niya, planado rin. Umiiyak siyang tumayo. Kailangan niya matawagan si Nanay Melba niya. Mabuti na lang at dala niya ang cellphone na dekipad na binigay ng matanda sa kanya nung nakaraan. Hanggang ngayon, narito iyon sa kanya. Kinuha niya sa kabilang silid at dinaya lang numero. Nagbabaka sakali na baka may load. At gano'n na lamang ang galak ni Celestine nang magring yun. Hello, Celestine? Napahagulgulo siya agad nang marinig ang malamyos na tinig na yun. Nay Melba, tulungan niyo po ko. Sunduin niyo po ko dito ngayon na din po. Mautal-utal dahil sa pag-iyak niya. Oo sige, papupuntahan kita dyan kay Tatay Dino mo. Dyan ba sa mansyon ng mga Baltimore? Wala siyang sinabi tungkol sa apelido ni Sean, pero bakit alam nito? Ngunit dahil wala na siyang oras, agad siyang napaoo. Matapos patayin ng tawag, agad siyang bumaba. Nagdarasal na sana ay walang sino mang makapansin sa kanya. Tanghali na't wala pa naman si Sean dahil umalis daw ito para sa importanteng meeting na dadaluhan. Si Manang Alvin naman ay namalengke. Ang tanging 2 tauhan lamang ang narito para bantayan siya. May mga kasambahay din, ngunit may kanya-kanya namang mga gawain kaya abala ang mga ito. May guard din, pero sana'y payagan siyang lumabas. Ma'am, lalabas po kayo? Pasalamat siya. Nang guard lamang ang naroroon at wala ang tauhan ni Sean. Hihintayin ko lang si Manang sa labas at maglalakad-lakad na rin sa lilim ng mga punong mahogani. Pero kung gusto mo, pwede mo akong samahan para makasigurado ka. Umiti siya ng pagkatamis-tamis. Ay wag na ma'am, sige ho, labas na kayo. Anito, kaya't lihim siyang nagpasalamat. Nang makalabas, ginawa naman niya ang sinabi. Ngunit nang makalayo't makakita ng taxi, ay agad niya yung pinara. Ma'am, bumalik kayo! Narinig pa niya ang sigaw ng gwardya, ngunit hindi siya nakinig. Bilis humanong, aniya sa driver. Iha, ayos ka lang ba? Ngunit nang makaalis at lumingon si Tatay Dino, ay gano'n na lamang ang pagtangis niya. Hanggang sa makalabas ng exclusive subdivision na yon, hindi pa rin napapawi ang kaba niya. Ang pag-iyak ay mas sumidhi dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman niya ngayon. Hindi siya papayag na gano'n-gano'n na lamang ang lahat. Hindi rin pala talaga sila kasal ni Sean. Hindi naman pala talaga sila mag-asawa. Peki lang pala yung pinirmahan niya. Iba rin talagang maglaro ang mga mayayaman. Nay, pagbaba niya ng sasakyan ay si Nanay Melba agad ang bumungad sa kanya sa may pintuan ng bahay. Si Tatay Dino, kita ang pag-aawa sa kanya. Inakay siya ng matandang babae papasok sa loob at binigyan muna ng maiinom bago sila nagtanong. Anong nangyari? Pero tanong din ang naisagot niya. Bakit niyo po ko ibinigay kay Sean? Buntong hininga ang narinig niya mula sa babae bago ito sumagot. Hindi ako nagsabi, Iha. May mga posters ka na pala sa hospital. Maging ako, huli ko na nang makita. May 500,000 na pabuya kung sino makakapagturo kung nasaan ka. Ang doktora, yun ang tumingin sa'yo. Gusto man kitang tulungan, ngunit nakilala ako ng asawa mo. Impit na iyak ang narinig niya. Bakit, Nay? Kilala mo ba si Sean? Oo, dahil ako yung tita niya. Bigla siyang natulala ng saglit. Nasaan ang asawa ko, Manang? Muli ay halos maubos ang lahat ng mga muebles sa loob ng silid niya dahil sa walang habas na pagwawala nito. Muli ay natakasan na naman siya ni Celestine. Ganun na lang ba siya kadaling iwanan? Bakit lagi na lang? Ginagawa naman niya lahat ng paraan para maging mabuting asawa.
Bakit? Hindi pa ba sapat ang mga ginagawa niya? Tama na po, Master. Hindi ko po alam kung nasan si Ma'am. Umiiyak na usal ng matanda. Benjor, dalhin sa akin ang guard. Halos hindi na siya makilala ng mga tauhan dahil sa sobrang galit na pumapagitna sa kanyang pagkatao. Ito ang kasalanan ng kanyang ama. Lahat ay kasalanan ng kanyang ama. Walang ibang dapat sisihin kundi ang ama niya. Na-check na nila sa CCTV footage at doon niya nakitang nasa labas lang pala ng library si Celestine kanina. Hindi man lang nito hinintay na magsalita siya bago ito tumalikod. Walang yaka. Sabay hawi ng mga vase sa gilid niya at natumba ng sabay-sabay ang mga yun kasabay ng pagkapira-piraso ng bawat isa. Master, narito na po siya. Nang tumapat sa kanya ang gwardya, agad niya itong sinuntok sa muka. Walang alinlangang sinipa at binugbog. Sa huli, binunutan niya na ng baril. Master, wag po, maawa ka. May mga anak pa po ako. Umiiyak at nanginginig na sabi nito. Lumapit si Manang Alvit tumapat sa gwardya. Master, maawa ka. Mahanap mo si Ma'am. Mahanap mo, wag kang pumatay dahil oras na gawin mo yun. Mas masahol ka pa sa dun. Nang marinig yun sa nanginginig na kasambahay, nakapag-isip siyang bigla at ibinaba ang hawak na baril. Hindi niya alam kung saan nahanapin ng asawa. Sa pangalawang pagkakataon, nawala ito sa kanya. Buntis pa man din ito. Paano kung may mangyari sa mag-ina niya at wala siya sa tabi nito? Magbabayad ang ama niya. Pagbabayarin niya oras na may mangyari sa mag-ina niya. Sumunod kayo. Matapos niyang magtimpi at huminga ng malalim, agad siyang nagsalita. Kailangan makita niya ang asawa dahil hindi siya mapapalagay hanggat wala ito sa tabi niya. Ano ho? Namimilog ang mga mata ni Celestine nang marinig buhat sa matandang babae ang lahat, ang tungkol sa pagpapapatay rito ni Don Lucifero upang masolo ang yaman ng mga magulang nila. Ngunit kinawaan pa ng Diyos ay nakaligtas siya at ang asawa nitong si Dino ang nagligtas sa babae. Pinasabog ang dala nitong sasakyan nun, ngunit nang mapadaan si Tatay Dino, agad itong naisalba sa paghila sa babae palabas ng kotse bago pa man iyon tuluyang sumabog. Simula noon, mas pinili ni Melba o Lucille sa totoo nitong pangalan na lumayo dahil maging ang asawa nitong si Dino ay iyon din ang nais. Hindi ko alam na ikaw yung asawa ng pamangkin ko. Nung nasa hospital lamang tayo nang malaman ko, iha. Pero kahit ganun, hindi ako nagbago. Sadyang umiiwas lamang ako sa pamilyang yun, sa sarili kong kapatid para matapos niya yung mga ginagawa nitong kasamaan. Ako ang panganay, kaya ako ang dapat magpakumbaba. Alam kong nasilaw lamang si Lucifero sa yaman, kaya ito nagkakaganon. Pero sana, dumating ang oras na malaman nito na ni minsan, wala iyong kwenta oras na nasa hukay ka na. Yun ang natutunan ko si Liz, kaya kahit may habol ako sa lahat, hindi ko pinaglaban. Hinayaan ko siya sa nais niya at isipin niya na wala na ako para matahimik na yung buhay ko. At oo, naging masaya ako kahit wala akong anak at nang makilala ka namin, mas naging masaya pa kami ni Dino. Lumuluhan nitong paliwanag. Ano po yung gusto niyong itawag ko? Nanay Melba pa rin po ba? Tumango ito. Ibinaon ko na sa lupa ang pangalang Lucille, anak. Naawa siya kay Nanay Melba. Kaya pala, mabait lang pala si Lucifero sa labas, pero Lucifer talaga sa loob. Nagkukunyari lamang ito. Akala niya noon, iba ang doon sa mga ibang mayayaman. Hindi pala, sobra pa pala ito sa inaakala niya. Matapos niyang kumain, lumabas siya at naupo sa kawayang upuan. Nanood ng telebisyon ng dalawang matanda. Alas 7 na kasi ng gabi. Ngunit nagulantang ang mga ito, lalong-lalo na si Celestine, nang lumabas ang mukha ni Sean na asawa niya sa flash report. Magbibigay ako ng 1 milyon. Maituro lamang ninyo sa akin kung nasa ng aking asawa. Anito sa mga nakahilarang mga reporter. Agad siyang kinabahan. May gusto ka bang sabihin sa asawa mo? Mukhang mahal na mahal mo siya, Mr. Baltimore. Anas ng isa sa mga reporter. She knows that. Please come home, honey. I will explain everything. Sunod-sunod na tumulo yung mga luha niya nang makita ang nagmamakaawang mukha ni Sean sa harap ng kamera. Paano po ang doon? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, Nay. Natatakot ako para sa magiging anak ko. Lumuluhang tugon niya sa matandang babae na kausap niya ng gabing yun. Anak, huwag kang matakot. Hindi ka pababayaan ng asawa mo. Alam ko yun. Kilala ko si Sean. Kahit noon pang bata pa ito. Pinahid niya ang mga luha, ngunit patuloy pa rin iyong umaagos. Huwag ka nang umiyak. Walang maidudulot ang pagluha mo. Ang gawin mo ngayon, ikalma mo iyong sarili at magpahinga ka na. Tsaka mo na isipin ng bukas. Malumanin itong usal. Naalala niya ang kanyang inay. Ganitong-ganito rin kasing magsalita yun. Kamusta na kaya sila sa probinsya? Sana'y maayos lang. Hindi na rin tumawag ang kapatid niya.
Siguro'y okay lang din ang mga ito. Sige na anak, matulog ka na. Mag-aalas 11 na kasi ng gabi, ngunit narito pa siya sa sala. Kakatayo lang din ni Tatay Dino at nagpaalam na rin itong magpapahinga na. Pinayuhan pa siyang wag mag-isip ng kung ano-ano dahil makaka-apekto raw iyon sa baby sa tiyan niya. Good night, Tay. Aniya sa matandang pumasok na sa silid. Sumunod naman si Nanay Melba. Hindi nito pinatay ang TV dahil naroon pa siya at nanunood pa rin. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na ang kabahayan. Maging ang mga taong nagdaraan sa gilid ng bahay nila ay wala na. Isinara ni Celestine ang kortina ng bintana na malapit sa TV. Maging ang telebisyon ay pinatay na rin niya. Ngunit parang tinatamad siyang tumayo kaya nanatili siyang nakaupo. Nakakabinging katahimikan ang pumailan lang. Sean, miss na kita. Bulong niya sa kawalan habang yakap ang sarili. Para siyang nababaliw sa asawa. Oras-oras na lang kasi kung hanapin niya ito. Mukhang nagsisisi na rin siya kung bakit lumayas na naman siya. Hindi naman kasi niyo masisisi ang babae dahil sa mga narinig. Sino bang matino ang mananatili ron kung alam mo na ang totoo? Kahit sino naman yun ang gagawin. Lalo na't kukunin sa iyong anak mo matapos mo makapanganak. Ang sabi ni Lucifero, hindi totoong mag-asawa sila ng lalaki. Ibig sabihin, panakot lamang iyon sa kanya o nais lang nitong isipin niyang mag-asawa sila ni Sean para madali siyang bumigay, ganun ba? Oo nga naman. Bakit ngayon lamang niya iyon naisip? Kinabukasan, maaga pa siyang nagising. Kailangan na niyang umuwi dahil parang hindi niya na kaya pang makita si Sean. Ang amoy, ang mga mata, ang boses at ang lahat sa lalaki na mimiss niya. Tay, nasan si Nanay Melba? Agad niyang tanong nang hindi makita ang matandang babae. May inayos lang na mahalagang bagay anak. Babalik din yun. Mukhang ihahatid ka raw niya pa uwi. Ngumiti siya. Sige po, mag-aayos lang po ako. Tumango ang matanda na may kung anong hinahalongkat sa baul sa ilalim ng cabinet sa ilalim ng lababo. Matapos niyang mag-ayos ng sarili, lumabas na siya ng kwarto. Ngunit bigla siyang nagulat nang makita si Nanay Melba na nakaayos. Ang dating ordinaryong matanda na nakabihis ng blusa at saya, biglang naging sopistikada. Kinurap-kurap niya ang mga mata upang siguraduhin kung tama ba ang nakikita. Nay, gulat na sambit niya. Kailangan kong ayusin lahat, iha, na dapat noon ko pa ginawa. Pagpasensyahan mo na ako, kailangan maging presentable sa kikitain natin upang mapaniwala na ako ay ang matandang dapat na nasa posisyon. Hindi ko pwedeng hayaan ka na umalis na mag-isa, lalo na't si Lucifero ang kaaway mo. Kilala ko na siya anak at kapag sinabi niya, talagang gagawin niya. Kinakabahan siya at napapalunok sa kaseryosohang nakikita sa mga mata nito. Eto kunin mo, ano man ang mangyari, huwag kang magpapatalo sa gurang na yun dahil minsan ko na yung ginawa at wala rin naman ako napala. Inabot nito ang isang maliit na baril at bigla siyang natakot at nanginginig yung kinuha. Tandaan mo, oras na may nangyari sa atin, huwag mong hahayaang makuha ka ng kung sino. Po, tila hindi niya maintindihan ang mga lumalabas sa bibig nito. Basta trust me, this is for you at para sa anak ninyo ni Sean. Pero Nay, bakit? Kung hindi mo alam, noon pa man ay nais ni Lucifero na magkaroon ng tagapagmana na hindi susuway sa lahat ng gusto niya. Ayaw din mag-ampon dahil hindi daw niya kadugo. Si Sean ang nilagay niya sa posisyon ngunit hindi ito pumayag. Ngayon mukhang binayaran ka ng kapatid ko para magkaanak ka sa anak nito at kapag nakuha nito ang bata na apo niya, tsaka ka didispatchahin. Ikaw lamang ang babaeng nagustuhan ni Sean at nang malaman niya yun, hindi na ito nagdalawang isip. Kilala ko si Lucifero, tagapagmana yung nais nito na susunod sa yapak ng gurang na yun. Niisip siguro ng kapatid ko na baka hindi na ito abuti ng ilang taon kaya nagmamadali na. Pero Nay, sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Huwag kang iiyak anak, huwag kang matatakot, tutulungan kita. Hindi ako papayag sa nais niya. Punasan mo yung mga luha mo. Matatag na usal nito sa dalagang nanginginig pa ang mga kamay habang hawak ang baril na inabot nito. Hinayaan nyo? Ang sabi ko, bantayan ninyo. Anong silbi nyo kung mga tatanga-tanga kayo? Halos pumutok ang litid nito sa leeg dahil sa pagbulyaw sa mga tauhan. Patawarin niyo po kami Don Lucifero. Nalaman na po ni Master Zay na sayo kami talaga nagtatrabaho. Pinabalik niya kami sayo dahil kung hindi raw, baka mawala siya sa katinuan. Patayin kaming dalawa ni Ben. Mga hayop, sinusukat lang ng anak ko kung hanggang saan kayo. Agad naman kayong umalis. Nagmakaawa sana kayo, mga walang kwenta. Sinenyasan nito ang isa sa mga tauhang nasa likod. Agad namang lumapit ang malaking lalaki at iniabot ang baril mula sa tagiliran nito. At sa palagay ba ninyo,
Hindi ko kayo papatayin kapag bumalik kayo. Mga loko. Maawa na po kayo Don Lucifero. Ngunit ngumisi lamang ang matanda at isa-isang binigyan ng isang putok sa sentido ang dalawa. Si Benji at Benjor ay tauhan nito. Noon pa man sa kanya na nagtatrabaho ang dalawa. Ngunit mukhang nalaman ni Sean yun dahil sa tuwing nawawala ang asawa nito, agad nalalaman ng matanda at tumutulong ito upang hanapin. Kung may konting problema, nalalaman agad ni Lucifero dahil sa mga ito. Ngayon, ihulog niya sa tulay ang mga katawan na mga yan. Ayoko may makakakita na ginagawa niyo yan dahil baka pag hinalaan ako, naiintindihan ninyo? Opo Don. 2 tauhan nang lumapit ngunit hindi pa nahawakan ng bangkay ng mga namatay ay may isang umahangos na patungo rito. Don Lucifero, buhay po yung ate ninyo. Biglang namilog ang mga mata nito. Anong sinasabi mo? Agad nitong sagot. Don, mula sa Manila ay tumawag ang 2 shareholders at kailangan daw nila ng paliwanag tungkol rito. Biglang napalo nito ng baston ng mesang kahoy na nasa harapan nito bago tumalikod. Ang hayop na Lucille, hindi talaga siya mapakali sa kinilalagyan at bumangon pa sa hukay. Maghanda kayo, aalis tayo. Anito bago tumalikod, dala ang nanlilisik ng mga mata. Nang mga oras na yun, pauwi na si Celestine kasama si Nanay Melba at si Tatay Dino. Hindi niya alam kung saan nakakuha ng ganito kagarang sasakyan ng matanda. Sige salamat, may ihahatid rin ako. Babalik din ako dyan mamaya. Anito, ang noong isang simpleng matanda ay tila naging makapangyarihan ng bigla. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Kung minsan ay natutulala siyang nakatitig rito. Pasensya na anak, inaayos ko lang ang kumpanya at planta sa probinsya. Mukhang inaangkin na iyong lahat ng magaling kong kapatid. Babawiin ko yung bawat kinuha niya sa akin. Di ako papayag na maging demonyo siya ng tuluyan dahil sa pera at kayamanan. Dapat ay noon ko pa siya itinama. Sadya naging mapagbigay lamang ako. Ngunit ang ginagawa niya sa'yo, hindi na makatarungan. Salamat at ginising mo ko para isaayos ang lahat. Hinawakan ito ang palad niya. Nay, parang hindi ka na si Nanay Melba. Ngumiti ito sa kanya. Ako ito anak, kailangan ko lamang maging matapang para sa'yo at sa magiging apo ko. Isa pa, kung hindi kita tutulungan, sinong tutulong sa'yo? Buntong hininga ang tanging sagot niya. Ang taong hindi niya kadugo ay tila bigla na lamang naging kapamilya sa kanya. Wala pa siyang nalalamang ganito, ngunit ngayon nararanasan niya sa mag-asawang ito. Kahit kailan, napakabuti ng Panginoon sa kanya at napunta siya sa mga taong may tunay na malasakit sa kagaya niya. Hindi siya makapaniwala. Ang simpleng mamamayan may tinatago palang lihim na halos hindi pa rin niya mapaniwalaan. Malapit na sila sa mansyon ng mga Baltimore. Kabang-kaba siya habang hinihintay na tumapat ang dala nilang sasakyan sa gate ng mansyon. Masaya na kinakabahan siya. Gusto niya nang mayakap si Sean, asawa man o hindi, basta yun ang gusto niyang gawin ngayon. Ngunit halos lumabas ang puso niya sa kanyang dibdib nang biglang pinihit ni Tatay Dino ang sasakyan pabalik. Dino, anong nangyayari? Biglang tanong ng babaeng katabi niya. May biglang humarang sa kalsada, Melba. Hiyaw nito. Sean, tulong! Naibulong niya habang umaagos sa mga luha sa mga mata. Anak, tawagan mo yung asawa mo ngayon na. Mabilis na ibinigay ni Nanay Melba ang cellphone sa kanya. Hindi naman siya nagdalawang isip na gawin yun. Bilisan mo anak, palapit na sila sa atin. Nanginginig ang mga kamay na nagdial. May number doon, ngunit kanya yun. Pero sana'y may sumagot. Nakatago ang cellphone sa drawer sa bedside table sa kwarto niya. Nakailang ring na, ngunit walang sumasagot. Muli niya itong tinawagan. Hello? At gano'n na lang ang hagulgol niya nang sumagot ang asawa niya. Honey, tulong! Mautal-utal na bulong niya dahil nasa tapat na ng sasakyan nila ang mga kalalakihang may dalang matataas na kalibre ng mga baril. Baba! Pabulyaw na wika ng isang lalaking nakabonet, mataas at may malaking katawan. Magkabilang pintuan sa backseat ang sabay na binuksan ng mga ito. 6 ang lahat ng mga lalaki nag-ambang sa kanila. May 2 lalaki ang humarang sa highway mula sa kabila hanggang sa salungat na daan. Kaya imbis na dederecho ang mga sasakyan at malalaking truck ay liliko na lamang ang mga ito dahil sa takot sa Armalite na hawak ng mga ito. Ang 4 at ang leader ay naroon sa kanila. Ang pinakamalaki ay nasa harapan ni Nanay Melba. Bilis tanda! Nagngangalit ang mga mata ng matandang babae habang nakatitig sa lalaking may hawak na mataas na kalibre ng baril. Akala namin napuruhan ka, pero mukhang nagkamali kami dahil buhay na buhay ka. Pero pasensyahan tayo, sumusunod lang kami sa utos na muli kang ibaon sa hukay.
Sabay tumawa ang lahat na animoy isa yung biro. Kayong lahat sa iisang lambat. Mukhang matutuwa si boss nito. Anitong muli habang nakatitig sa kanya. Ano bang kasalanan namin sa inyo? Dahil si Tatay Dino ay sinipa ng isa sa mga ito dahilan para mapaluhod ng bigla. Siguraduhin ninyong mapapatay niyo ko. Dahil oras na nabuhay ako, sisiguraduhin ko na mauubos ang angkan ninyo. Tumawa muli ang lahat. Ang tapang, gusto ko yan. Pero ang tanong, kapag ba pinasabog ko yung bungo mo, tatapang ka pa ba? Kasabay nun ay ang pagtutok ng malaking lalaki ng baril sa sentido nito. Siya ang kinakabahan, pilit pa niyang sinisenyasan si Nanay Melba na tumahimik na lamang. Ngayong oras, hindi siya umiyak dahil parang hindi na lumalabas sa mga luha niya o talagang naubos na sa ilang araw na paghagulgol. Sige na, ipasok sa kotse ang babae. Ang sabi ni boss, buhayin yan at itong dalawa lamang yung ibaon sa lupa. Wag maawa kayo. Aniya, ngayon lamang lumabas ang tinig niya. Nang akmang hihilahin siya papasok sa sasakyang nasa di kalayuan. Huwag kang mag-alala. Matapos kang makapanganak, magkikita-kita pa rin naman kayo sa langit. Parang mga sabog ang tawa ng bawat isa. Hayaan mo na kami anak. Mabuhay ka. Mabuhay ka para sa asawa mo. Sambit sa kanya ni Tatay Dino at kaagad na hinawakan si Nanay Melba sa kamay nito. Hindi man lang makakitaan ng takot ng matandang babae. Galit ang nangingibabaw sa kanya. Pwede ko ba munang makausap ang boss mo bago mo kami patayin? Bakit? Magpapaalam ka? Isang malutong na halakhak ang sumunod doon. O bilisan mo lang. Anito, sabay abot ng cellphone sa babae. Nang sumagot ay agad itong nagsalita. Sana'y masaya ka, Lucifero. Sana hindi bumalik sa'yo lahat ng mga kasamaan mo. Mahal kita kahit wala kang kasing samang kapatid. Ate Lucille, nahuli ka na pala ng mga tauhan ko. So paano? Mauna ka na. Hindi na nito pinatapos ang sasabihin at agad na pinatay ang tawag. Ipasok na sa kotse ang babaeng yan. Ano pang hinihintay mo? Noon ay muli siyang hinila. Nay, tay. Ngunit sumigaw man, wala na siyang magagawa pa. Sean, tulong! Mula sa kung saang sigaw niya. Wala ang asawa mo. Huwag kang mangarap. Ani ng lalaki may kapayatan at takmang ipapasok siya ng sapilitan sa kotse nang maalalang may baril siya na nasa bulsa sa kanyang jacket na itim na may hood. Mamatay lang din at least lumaban. Sa loob-loob niya, bago hinugot ang kalibre 45 baril at mabilis na kinalabit yun. Lumagapak ang lalaki sa mismong ibaba ng sasakyan. Hayop kang. Agad na lumingon ang lahat sa kanya. Nanginginig man ng mga kamay, hindi siya umiyak. Pinilit niyang itutok ang baril sa mga lalaki sa harapan. Wala siyang laban dahil ano nga bang magagawa ng baril niya sa malalaking kalibreng armas na mga ito? Patay si Usman. Ani ng isa, maging ang nasa unahan ay lumapit. Celestine anak, naisigaw pa ni Nanay Melba ngunit hindi man lang siya natinag. Hindi ko kayo hayaang kunin yung anak ko sa akin. Matatag niyang usal. Anong magagawa mo? Pinatay mo pa yung isa sa mga kasamahan namin. Celestine, dapa! Mula sa kung saan ay pamilyar na tinig ang sumigaw at sunod-sunod na putok ng baril ang kumawala. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa sinabi ng lalaki. Kalaban! Ngunit bago pa man nakaganti ang mga ito, isa-isa na silang nilagas. Sean, bulalas na lamang niya habang pinagmamasdan ng asawang nakikipagsabay ng putok sa mga kalaban. Ang babae! Sigaw ng isa sa mga kalaban. Ngunit ano pa ang magagawa ng mga ito kung mabilis siyang hinila ng asawa patungo sa likod ng itim na montero. Dumating ka. Mahina niyang usal sa lalaking abala sa pakikipagbarilan. Saglit itong tumingin sa kanya. Of course, you're my wife, remember? Anito sa kanya. No! Hiyaw ni Don Lucifero nang mapagdesisyon ng bawiin ang pagiging presidente nito. Dahil bukod sa hati yung opinyon ng mga board members, ay dumating din si Nanay Melba. Tama na Lucifero, tama na ang lahat ng to. Tanggapin mong hindi sa lahat ng oras, ikaw ang panalo. Matatag na sambit ng babae na nasa mismong harapan nito. Wala ka na Lucille, nakita ko. Nakita ka ng dalawang mata ko. Hindi ka totoo Lucille, hindi ka totoo. Muling tugon ng matanda na hawak ang baston. Ang lahat ng ginawa mo Lucifero, babalik din sa'yo. Hindi ako gaganti sa'yo dahil hindi ako kagaya mo. Hindi ako sakim na kagaya mo. Napabuntong hininga ang matandang babae at tumingin sa lahat ng mga naroroon. Itinaas nito ang kamay upang sabihin pwede na silang lumabas. Hindi!
Bawiin nyo. Hindi ito maaari. Ako ang dapat. Ako ang nararapat. Bumalik kayo. Bumalik kayo. Parang batang iniharang ang katawan sa mga taong palabas ng silid na yun. Anong ginawa mo, Lucille? Ako yung naghirap at nagpalago ng negosyo. Ako, Lucille, ako. Turo sa sarili. Umiling ang babae. This is all enough. Hindi tayo dapat nag-aaway, Lucifero, dahil kahit saan tignan, magkapatid tayo. Nasa tabi ni Nanay Melba si Dino na asawa nito. Tahimik lamang dahil ayaw nitong makailam sa away pamilya. Akmang tatalikod si Nanay Melba nang bunutin ni Lucifero ang baston. Sa loob nun ay may isang mahabang patalim kasabay ng pagtarak nito sa kapatid. Ngunit nakita iyon ni Tatay Dino kahit hindi nagdalawang isip ang matandang lalaki na iharang ang katawan, maprotektahan lamang ang asawang mahal. Nagulat pa ang may gawa nun nang dahan-dahang natumba ang lalaki sa sahig. Dino, mahal! Hiyaw sa pighati ng babae bago ito sumigaw para ipahuli sa security ang sariling kapatid. Lucille, babalikan kita! Babalikan kita! Akin lang lahat ng to! Akin lamang! Narinig pa ng babae yung sigaw nito, ngunit wala itong pakailam. Ang tanging inuna nito ay ang sawang saglit na lamang ay pipikit na. Sit here. No, napatitig si Sean sa asawa. Gagamutin ko yung tuhod mo. Ayoko nga. Para siyang bata na ayaw kumawala sa pagkakayakap sa lalaki. Gusto yata, nakadikit lamang na parang tuko. Hanggang ngayon ba naglilihi ka pa rin? Tumango siya ng sunod-sunod. Okay din, halika. Inakay siya nito at dalawa silang naupo sa kama. Hindi nga dapat kasi siyang ginagamot dahil gasgas lamang sa tuhod ang natamo niya. Ngunit si Sean ay sugat sa braso. Nabigyan naman ito ng paon ng Lunas kanina sa lugar kung saan ito inubos ang kalaban. Pero kahit na ba, dapat ito yung inaasikaso niya at hindi siya. I'm sorry kung nahuli ako. Mahinang bulong nito at dahan-dahang dinampian ng betadine ang kanyang gasgas sa tuhod. Nagkaroon siya noon ng tulungan niya kaninang ibangon si Tatay Dino. Kamusta na kaya sila? Matapos kasi nang nangyari, nagpaalam ng saglit ang mga ito at may dadaluhan lamang daw na meeting. Sagutin mo, mukhang may tumatawag sa cellphone mo. Napukaw siya sa pag-iisip nang tumunog ang cellphone ni Sean na nakapatong sa ibabaw ng kama sa gilid niya. Hiyaan mo na. Anito, kaya't kinuha niya at sinagot yun. Tinig ng isang babae ang narinig niya. What the? Namilog ang mga mata niya at mabilis na ibinato ang cellphone nito na kinagulat ng lalaki. Tumayo si Sean at tumingin sa cellphone nitong bawat bahagi, naghiwa-hiwalay sa lakas ng pagkakabato ni Celestine. Honey, what's wrong with you? Kabibili ko lang nun. Then, look what you... Kapag hindi mo talaga binura si Viola sa buhay mo, makakatikim ka talaga sa akin. Buliyaw niya dito. So si Viola pala ang tumawag kaya't galit na galit ito. Nagkamot ng batok ang lalaki at hindi na sumagot pa. Kita kasi nito na konting usok pa sa sabog na sa galit. Ngumisi si Sean. May nakakatawa ba ha? Nothing, I'm just happy to see you like that. Sabay turo sa nakabusangot nitong muka. Ano? You're jealous? O tapos, hindi pa rin nawawala ang lukot nitong noo. It means you love me. Ngumiti si Sean. I love you more, honey. Lumapit ito matapos sulyapan ng nawasak na cellphone. Isang mahigpit ang pinakawalan ng lalaki. Si Cassidy, tinaas nito ang noo niya kaya't nagtama ang mga mata nila. Wala na siya sa company. Matapos ng aksidente, tinignan ko yung monitor ng CCTV sa may entrance. Alam kong si Cassidy pero naniguro lang din ako. At nang malaman ko, pinadampot ko na agad sa mga pulis. What? Sana hindi na Sean. Anong Sean? Bakit mo ba pinakulong? Yung Sean ang tinatanong ko. Why Sean? Kumunot ang noo niya. Anong problema dun? Honey, kapag nasa panganib, tapos Sean kapag dito, that's unfair. Tinignan niya ito. Ano pala? Honey, wika nito sa kanya. Bago sumagot, nginitian niya muna ito. Honey, sabihin mo, wag mo ko idaan sa ganyan. Okay, honey. Malambing niyang usal. Natawa ang lalaki pero saglit lang. Natigil din at siniil siya ng halik sa labi. Nagulat man pero kailan ba hindi siya nagulat sa tuwing aangkinin ni Sean ng labi niya? Sa buhay na ito, walang permanente. Ang lahat ay lilisan at ang bawat tao babalik sa alikabok sa oras na ikay lumisan. Kung ano kang nabuhay sa mundo, ganun ka ring mamamatay. Hindi mo madadala sa hukay ang mga pagmamayari mo rito sa ibabaw ng mundo. Ano man ang gawin mo, tayong lahat, lilipas rin. Kaya imbis na mag-imbak ng yaman at salapi,
kabutihan ng mas pangibabawin dahil kung yun ang iyong bibigyang atensyon, baka maalala ka pa ng mga natulungan mo. Ipanalangin ang kaluluwa mo na sumalangit nawa. Ang yaman, walang pakinabang sa oras na ikay lumisan. Kagaya ni Don Lucifero. Nasaan na nga ba siya ngayon? Nasa ilalim ng lupa at walang nakikinabang kundi ang mga nakatira ron. Nakaranas pa itong makulong ng 1 linggo, ngunit binawian din ang buhay ng atakihin ito ng high blood. Walang nagawa ang mga pulis nang ma-dead on arrival ito sa hospital. Sana sa mga kagaya nitong sakim sa yaman at mas gustong palawakin ng kayamanan. Wag na, dahil kagaya ng matandang to, dyan ka rin pupulutin sa huli. Si Tatay Dino, nakasurvive sa patalim na ginamit ni Lucifero. Gilid ang tama nito, mabuti na lamang at hindi sa maselang parte ng katawan. Kahapon lamang lumabas ang matanda at dumiretso na mga ito sa sarili nilang bahay. Pinilit ni Celestine at Sean na sa mansyon na lamang daw sila tumira, ngunit umayaw si Nanay Melba at Tatay Dino niya dahil doon daw sila komportable. Wala ring nagawa sa huli si Sean dahil yun ang gusto ng mga ito. Ang tungkol sa kasal, hindi yun peke dahil may pirma ni Celestine, pirma ni Sean at ng attorney na inutusan ng binata upang ipaligal ang lahat. Noon pa nito pangarap ang asawa, kaya paano nito gagawing peke ang lahat? Isa pa, alam nito kung anong ugali ng ama nito, kaya si Sean na ang gumawa ng paraan para maging legal yun. Pero hindi naman papayag ang lalaki na hindi sila makasal sa simbahan. Pinag-isipan na nga nito kung anong petsa sila magpapa-schedule. Ang nais nito ay kahit anong oras ay okay lang. Ngunit si Celestine ang umaayaw dahil lumalaki na kasi ang sinapupunan. Medyo tumataba na nga rin dahil laging nagugutom. Honey, what's that? Kaupo lamang niya sa sofa sa loob ng library kung saan naroon si Sean at nagtatrabaho. May mga inaayos itong papeles para sa negosyo. Cookies, aniya at panayang dukot sa garapon. Kumain ka na kanina ng ice cream, sandwich, donut at chocolate. Then, that? Sabay turo sa garapon. I'm hungry. Napailing-iling ito. Paanong magiging hungry? Kanina pa ito pa niyang subo. Nasa 4 months na ang tiyan ni Celestine kaya tumalaki na ang tiyan nito. Honey please, wag ang junk foods please. Veggies na lang. What? Ano ko baka? No way. Tinapos nito ang ginagawa, sabay sara ng laptop at lumapit sa kanya. Honey no, that's enough. Baka hindi mo na mailabas si baby niyan kasing laki-laki na. Panay kasi ang kain mo. Mahinang usal nito at maagap na inalayo ang garapon ng cookies. So pangit na ako ganun, hindi na ako maganda, ayaw mo na sa akin. Napayak na lamang siya at araw-araw nagpapanik na lamang si Sean, parang hindi pa nasanay sa mga pinaggagawa ng asawa. Hindi ganun yun okay, sorry na, wala akong sinabing ganun. Mahabang pagtitimpi ang kailangan ng lalaki dahil kapag kinapos ito, baka maipasok na lamang niya sa banga ang asawa at ilalabas kapag manganganak na. Let's go. I need to go to the office. May iaayos lang ako. Tumayo ito at kinuha yung mga documents na nasa mesa. Muling bumalik sa harapan niya at tinawakan siya sa braso upang lumabas na ng library. Kailangan maging maingat si Sean dahil masyadong careless ang asawa nito. Sasama ko please. Nasa labas na ito at malapit sa pool si Celestine ng kanyang iwanan. Sasaglit lang naman siya para sa mahalagang papeles na ihahabol ni Isaac sa board. Babalik din agad. Iniwan niya ang asawa doon para makatikim naman ng sikat ng araw. Isa pa'y maaga pa naman. Honey, saglit lang ako. Babalik din ako agad. Malambing na bigkas niya. Humalik pa si Sean sa labi ng asawa bago tumalikod. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang marinig ang paghampas ng tubig sa pool. Agad siyang lumingon at gano'n na lamang ang gulat niya nang tumalon sa tubig ang kanyang asawa. Dali-dali niyang tinalon ng asawa sa tubig dahil hindi ito marunong lumangoy. Mula sa ilalim, dumilat siya at gano'n na lamang ang gulat nang bigla itong yumapos sa kanya at sinil siya ng halik. Okay, this is too much honey. What do you want? Nothing. Gusto ko dito ka lang please. Pag-ahon nila, napabulala siya. Ngunit isang ngiti lamang ang kanyang asawa ay naglaho na naman ang galit niya. Ganito siguro talaga basta mahal mo yung isang tao. Mukhang nag-aalangan na siya kung bubuntisin niya pa ulit ito. Ang hirap kasi talaga kapag siya yung pinaglilihian ng asawa. Ang kuya, kapatid at nanay ni Celestine ay luluwas na sa susunod na buwan. Ang sabi ng nanay niya, mukhang tumino na ang kuya niya dahil may nakilala itong babae na mukhang dahilan kaya't naging mabuting tao na. Ang bunso nila,
patuloy pa rin sa pag-aaral. Hindi rin naman nahihirapan sa gastos dahil may pera siyang naiwan noon sa pamilya. Siguro, tadhana niya na ang magbenta ng sarili upang iahon sa hirap ang pamilya. Nalaman ni Celestine ang lahat kung sino ang nakabunggo sa ina niya. Pero naniwala siya na pakana pa rin yun ang amanisyon. Naging biktima lamang ito. Siguro, kung hindi nailigtas ni Sean ang buhay niya, baka sakaling kinamuhian niya itong muli. Pero dahil ito ang dahilan kaya't buhay siya at ang nanay Melba at tatay Dino niya ay ayos na siya. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, paano pa kaya siyang tao lamang? Cassidy? Parang nakakita siya ng multo nang makitang kasama ng babae ang kanyang kuya. Magkakilala kayo? Hindi siya sumagot. Nginitian siya ng babae at humingi na rin ng sorry. Okay na siya doon, mukhang seryoso naman ito. Isang salo-salo sa mansyon ang inihanda nilang mag-asawa kasama ang lahat, maging si Nanay Melba at ang asawa nito, pamilya niya at sila na rin ni Sean. Ano pa nga bang mahihiling niya? Dumaan man ang panganib pero sa huli, naging maayos pa rin ang lahat. Salamat sa asawa niyang si Sean Baltimore. Siya si Celestine. Ito ang kanyang kwento.